Ang kontinente ng Yggdrasil ay sinasalakay ng masamang hari, at ng kanyang hukbo ng mga undead na halimaw na ipinanganak mula sa kadiliman at itim na mahika. Upang wakasan ang kanyang paghahari ng paniniil, isang mahiyain ngunit matapang na kabalyero, si Yori, ay nagtitipon ng malalakas na puwersa mula sa buong bansa upang bumuo ng voluntaryong hukbo at pinamunuan ito sa kastilyo ng masamang hari. Sa labas ng larangan ng digmaan, pinangunahan ng anak ng yumaong banal na hari, si Juliana, ang banal na bantay kasama ang kanyang mga espesyal na kabalyero, sina Aris at Brooke, upang labanan ang mga halimaw sa pasukan ng kastilyo at naghahanda para sa pagmarches sa loob. Samantala, ang general ng itim na hukbo, si Irenaeus ay naglunsad ng pag-atake sa voluntaryong hukbo at nangingibabaw sa larangan ng digmaan. Ang commander ni Juliana, si Inslot, ay tinawag siya at hinamon siya sa isang one-on-one na laban, habang ang apat na malalakas na mandirigma na kilala bilang mga disipulo ng tatlong wise sages, ay lumalaban sa isang earth golem at sinisira ito gamit ang kanilang mga kakayahan sa kapangyarihan. Ang unang panginoon ng mga tribong Ober, si Joseph, ay inatake ang kanyang mga kaaway gamit ang kanyang malakas na espada, at pinagrally ang kanyang mga tropa sa ilalim ng utos ng mga pinuno ng tribo upang lipulin ang lahat ng mga undead na sundalo. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Yori ang isang 5-man squad sa kastilyo na binubuo ng kanyang magandang partner, si Pina, at ang isang fairy na si Perika, at ang kanyang malalakas na miyembro ng partido, sina King, Marina, at Michelle. Nilalabanan nila ang mga undead na halimaw sa loob ng silid ng trono, at pinupuksa silang lahat gamit ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos nito, itinutok ni Yori ang kanyang espada patungo sa masamang hari at sinabi sa kanya na kukunin niya ang kanyang ulo, at palalayain ang kontinente sa kanyang kasakiman. Inihahanda niya ang kanyang espada na may mana at sumugod pasulong na may isang burst strike para atakihin siya, ngunit lumalabas na hindi siya masyadong malakas at sobrang underlevel para sa huling laban sa masamang hari na ito. Sa tingin ni Yori ay sapat na ang kanyang lakas para manalo, ngunit hindi man lang nagambala ang masamang hari at lumabas sa madilim na mga ulap na hawak ang kanyang talunang katawan. Inihagis niya sa gilid ang talunang bayani at lumapit sa kanyang anak na si Pina, at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang Chain Chronicle, na isang misteryosong aklat na may kakayahang baguhin ang kinabukasan ng mundong ito. Tumanggi si Pina na ibalik ang libro, at sinampal siya nito sa lupa na parang hindi niya ito anak. Lumipad si Perika sa harap niya at sinabihan siyang huminto, ngunit hinawakan siya ng masamang hari na parang insekto at sinimulan siyang pisilin ito na parang langgam. Si Perika ang diwata ng pag-asa, at sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya, maaalis niya sa mundo ang mga hindi maganda na ideya tulad ng pagbangon laban sa kanya. Ngunit pagkatapos, dumating si Juliana sa eksena kasama ang kanyang mga kabalyero at inatake siya sa kamay gamit ang isang palaso. Ang masamang hari ay nagpatawag ng mas maitim na mga sundalo para labanan nila at pagkatapos ay kinuha ang libro mula sa mga kamay ni Pina. Ang libro ay nagsimulang magniningning, at pareho silang nagsimulang hilahin ito tulad ng mga iyaking bata at napunit ito sa 2 piraso. Kapag nangyari iyon, biglang nawala si Perika sa kanyang mga kamay at nawawala, habang ang libro ay nagsimulang maglabas ng madilim na elemento at sumasakop sa buong banal na kabisera, na minarkahan ang pagkatalo ng mahina na bayani na si Yori. Hinayla siya ng kanyang mga kaibigan at ang iba papalabas ng kastilyo, at umatras sila sa kanilang kampo palayo sa larangan ng digmaan at hinihintay na magising si Yori. Inaalagaan ni na Marina at Pina si Yori habang muling nagsasama-sama si Prinsesa Juliana kasama ang kanyang mga kabalyero, sina Brooke at Aris, at tinatalakay ang estado ng alyansa ng Yggdrasil at mga voluntaryong hukbo. Matapos mabaygo ang pag-atake sa masamang hari, ang mga puwersa ng alyansa ay babalik na lahat sa kanilang mga bansa, at sa kasalukuyang kalagayan ni Yori, medyo magtatagal bago sila muling makakapagsama upang labanan ang masamang hari. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Brooke sa potensyal ni Yori at sinabing mahina siya, ngunit sinabi ni Juliana na lahat sila ay nagtiwala sa kanya dahil siya ang nagsama sa kanilang lahat upang labanan ang masamang hari sa ilalim ng isang banner. Habang naglalakad ang mga puwersa palayo, iniwan ng commander ng puwersa ng dating banal na kabisera sina Wayne, Aris, at Brooke na mamahala sa pagprotekta sa prinsesa. Nagpasya silang manatili doon at hintayin ang paggising ni Yori upang makita kung ano ang gusto niyang gawin mula ngayon. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Yori, at tinawag ni Pina ang lahat upang magtipon sa kanyang tolda.
Hinihiling nila sa kanya ang kanyang mga order, at sinabi ni Yori na mula ngayon, magmarcha na lang sila pabalik sa Vice Capital at iuulat ang kanilang pagkatalo sa Master ng Adventurers Guild, si Gilbert. Mukhang talagang down siya, at nalaman namin na nagdurusa din siya sa isang Blackanem, na dahan-daang kumukuha ng mga katawan ng mga tao at kalaunan ay nagiging mga Dark Knight sa ilalim ng utos ng masamang hari. Sa ngayon, si Yori ay nakikipaglaban dito gamit ang kanyang lakas at willpower, ngunit pagkatapos siyang matalo ng masamang hari, nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili, at ang Blackanem ay patuloy na lumalakas. Sa isang maliit na nayon sa labas ng Vice Capital, isang mahirap na matandang babae ang sumusubok na bumili ng mansanas para sa isang tansong barya. Sinabi sa kanya ng isang tindero na napakataas ng inflation, at hindi siya makakabili nito. Maya-maya lang, pumasok ang isang malusog na lalaki at itinulak ang matandang babae. Ibinigay niya ang kanyang mga gintong barya at binili ang buong basket para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, isang may puting buhok na Assassin's Creed cosplayer ang lumakad sa kanyang harapan at sinabihan siyang itabi ang kanyang mabahong katawan. Pagkatapos ay gumalaw siya sa paligid niya gamit ang mga mag-agarang galaw at tinulungan ang matandang babae na tumayo. Habang papalayo ito, sinira ng batang lalaki ang saplot ng lalaking malusog at hinahayaan ang buong mundo na makita ang kanyang alaga. Habang nakadisplay ang kanyang alaga, kumuha siya ng 2 mansanas at tumakas na parang magnanakaw. Nang maglaon, nakipagkita siya sa matandang babae at binigyan siya ng 1 mansanas ng libre at dinala siya pabalik sa kanyang tahanan. Lumabas na ang mga magulang ng lalaki ay bumili ng gatas at hindi na bumalik, kaya lumaki siya sa mga lansangan sa pag-aakalang siya ay si Robin Hood. Sa kabilang banda, si Yori ay naglalakbay patungo sa Vice Capital kasama ang kanyang partido, at sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang resulta ng kanilang digmaan habang ang madilim na katiwalian ay sumasakop sa lupain at some-iron ng mga pananim at hayop. Ang mga magsasaka ay tumingin kay Yori at tinapunan ng putik ang kanyang mukha, at sinabi sa kanya na siya ay isang kalunos-lunos na talunan na nabigong tuparin ang kanyang pangako na protektahan sila sa kanilang lupain. Tahimik na nagpatuloy ang grupo ni Yori sa pagsulong, at kalaunan, nakita nila ang isang lalaking tumatakbo palapit sa kanila na humihingi ng tulong. Sinabi sa kanila ng lalaki na sila ay sinasalakay ng itim na hukbo, at napagtanto ni Yori kung paano tumaas ang impluwensya ng masamang hari dahil sa kanyang pagkatalo. Sumulong sila at nakita ang isang batang lalaki na maputi ang buhok na nagpo-protekta sa isang matandang babae mula sa Dark Knights. Si Brooke at ang iba pa ay sumugod at nagsimulang tapusin ang mga halimaw at napansin na ang kanilang mana ay hamina sa ilang kadahilanan. Ginagamit ng batang lalaki ang kanyang mahika, at pinapalakas nito ang mana ng lahat. Patuloy siyang lumalaban at ninakaw ang ilan sa mana ni Brooke upang magpatuloy, na nagsasabi ng kanyang pagpayag na huwag sumuko. Naalala ni Yori kung paano siya naging katulad din niya at nagpas siyang kunin din ang kanyang espada. Pareho silang nagkatinginan sa laban at nagsimulang harapin ang mga halimaw ng buong puwersa. Ginagamit din ni Yori ang kanyang kakayahan sa pagpapahusay ng mana, at napansin niyang mas malakas ito dahil sa kakayahan ng batang lalaki na maputi ang buhok. Pagkatapos ay tumalon si Yori at tinapos ang lahat ng mga kaaway sa kanyang espesyal na hakbang. Nang makita ito, napagtanto ng batang lalaki na siya si Yori ng voluntaryong hukbo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Arman. Pagkatapos nito, natambo siya at nawalan ng malay. Sinabi ni Yori na malamang ay pagod na siya at dinala siya sa kanilang kampo sa labas ng nayon. Kinagabihan, nagising si Arman at umupo kasama si Yori. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa kanya bilang kapitan ng nagboluntaryong hukbo at ibinigay ang kanyang armadong banda. Maya-maya lang, lumabas si Pina at binati siya. Sinabi niya na si King at ang iba ay malapit nang bumalik mula sa kanilang patrol, at magsisimulang maghanda ng pagkain para sa kanila. Nang makaupo na silang lahat para sa hapunan, napansin ni King na gaya ng nakasanayan, si Pina ang nagluto nitong masamang lasa na pagkain at iniisip kung kailan siya makakain ng masasarap na pagkain. Ngunit pagkatapos lahat sila ay nagulat nang makita si Arman na kumakain sa kanyang pagkain na parang baboy, at humingi pa ng madami pagkatapos ng ilang segundo. Tinatanong ni King kung gusto niya ang luto ni Pina at kung ano ang kinakain niya ng normal para magustuhan niya iyon. Sinabi ni Arman na karaniwang kumakain siya ng mga butiki at insekto, at lahat sila ay nagulat sa kanyang mga kinakain. Sinabi ni Yori na mukhang hindi siya nakatira sa nayon na iyon, at kung bakit niya itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang mga tao doon.
Sinasabi ni Arman na dumaan lang siya pero hindi niya pwedeng iwan na lang ang mga ito para masawi, at bukod pa doon, galit din siya sa mga itim na halimaw. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan pa niyang lumakas ng mas malakas, at biglang nagsimulang maglabas ng maitim na elemento ang Chain Chronicle mula rito, tulad ng sa kabisera. Kapag nagsimulang magmukhang masama ang mga bagay-bagay, tumalon si Arman at sinubukang protektahan si Pina, ngunit itinulak siya ng libro pabalik at pagkatapos ay tumigil din sa pagkinang. Napansin ni Pina na ang ilan sa mga pahina nito ay nagdilim na, at ito ay isang indikasyon ng higit pang pagkalat ng katiwalian sa mundong ito. Ipinaliwanag ni Pina na ang anumang kadiliman na dumudungi sa aklat na ito ay sumasalamin sa mundo, at anumang katiwalian na kumakalat sa mundo ay nagpapadilim sa mga pahina nito. Ngunit may pag-asa pa rin dahil buhay pa ang kaibigan nilang si Perika sa isang lugar, at hanggat nabubuhay siya, hindi lubusang malulubog sa kadiliman ang mundo. Si Perika ang pag-asa ng mundo mismo, at dapat nilang mahanap at iligtas siya. Sa kabilang banda, hinanap ng general ng masamang hari na si Irenes ang grupo ni Yori at ang destinasyon nito gamit ang isang uwak. Pagkatapos nito, nagulat siya pabalik sa masamang hari, at sinabi niya sa kanya na kailangan nilang hanapin si Perika at tapusin siya, kung hindi, hindi nila magagawang sakupin ang mundo gamit ang kanilang kadiliman. Kinagabihan, lumapit si Yori kay Arman at tinanong siya kung bakit gusto niyang lumakas. Tinitingnan ni Arman ang kanyang mukha at sinabi na kung hindi siya malakas, wala siyang magagawa sa mundong ito. Tinanong siya ni Yori kung bakit hindi siya sumama sa kanila, at sumagot si Arman na hindi niya gusto na nasa ilalim ng utos ng sinuman at gusto ang kanyang sariling kalayaan. Sinabi ni Yori na konti lang ang magagawa niya ng mag-isa, ngunit sinabi ni Arman na palagi siyang nag-iisa, at iyon talaga ang gusto niya. Sinabi ni Yori na swerte lang siya na hindi pa siya nasasawi sa pakikipaglaban ng mag-isa, at sinasalungat siya ni Arman sa pagsasabing natalo nga si Yori kasama ang kanyang mga kaibigan sa tabi niya. Tumingin si Yori sa kanya at sinabi na noong natalo siya laban sa masamang hari, nawalan din siya ng tiwala sa sarili niya. Ngunit nang makita siyang lumaban ng buong tapang sa nayon, naalala niya na nanumpa siyang hindi susuko. Kaya naman nang bumalik siya sa kanyang katinoan, nakita niya ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi na handang umalalay sa kanya gaya ng dati. Pagkatapos ay sinabi ni Yori sa kanya na nakikita niya ang potensyal sa kanya at alam niya na kung lalaban siya sa tabi nila at palalakasin ang kanyang mga lakas, mas lalakas siya. Kinaumagahan, narating nila ang bise kabisera at napansin na sinasalakay ito ng itim na hukbo. Ang lungsod ay sinasalakay ng mga itim na mga sundalo, at ginagawa ng Royal Guards ang kanilang makakaya upang pigilan sila. Si Yori at ang kanyang grupo ay sumali sa laban at nagsimulang lumaban ng mga halimaw din. Nakipagkita si Yori sa commander ng mga gwardya, at nagpalitan sila ng mga ulat tungkol sa sitwasyon. Sinabi ng commander na ang panlabas na pader ay nawasak na, habang si Aloja ang mage ay nagtatanggol sa west wall ng mga slums. Sinabi ni Yori na haharapin nila ang mga kaaway dito at hahayaan silang tulungan si Aloja. Gumagamit si Juliana ng mana boostang spell at nabuff ang kanyang kabalyero habang nakikipaglaban si Arman sa kanyang solong estilo. Sa panahon ng laban, muling ninakaw ni Arman ang ilang mana mula kay Brooke, at ito ay talagang nagpapagalit sa kanya. Nagkaroon sila ng pagtatalo, at sinabi ni Brooke na haharapin niya siya pagkatapos ng labanan at babalik sa kanyang koponan. Sa kabilang banda, gumagamit si Yori ng mana sync combo attack kasama sina King at Michelle, at ginulat nila si Arman sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa lahat ng mga kaaway sa lugar sa kanilang pag-atake. Hiniling ni Arman kay Yori na sanayin siya at turuan siya kung paano gamitin ang pag-ataking iyon, at sinabi sa kanya ni Yori na kailangan niyang magkaroon ng matibay na ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Pumasok si Brooke, at sinabing hindi mauunawaan ni Arman dahil isa lamang siyang taong nagnanakaw ng mga pagkain na lumalaban lamang para sa kanyang sarili. Nagalit si Arman at umalis, sinasabing lalakas siya sa sarili niyang paraan. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng hukbo ng kalaban ay pumasok sa loob ng lungsod at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang Dark Knight. Ang itim na fog sa kanilang paligid ay nagsisimulang lumala, at binabawasan din nito ang lahat ng kanilang antas ng mana. Umatake ang mga halimaw at sinaktan si Yori at sinimulan ding harapin ang iba. Nagawa ng isa sa kanila na maghagis ng malakas na attack spell kay Juliana, ngunit tumalon si Brooke at nataman siya at nasugatan ng husto.
Nagpa siya ang mga kaaway na tapusin siya, ngunit sa sandaling iyon, tumalon si Arman at sinimulang tapusin ang isang grupo sa kanila gamit ang kanyang mabilis na kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, sinimulan niyang tipunin ang kanyang mana at ibinahagi ito kay Juliana at sa kanyang mga kabalyero, kasama si Brooke. Dahil doon, nagagamit nila ang kanilang mana sync combo attack at tinalo ang lahat ng mga kaaway sa lugar. Sinabi ni Arman na nagpa siyang manatili ng ilang oras pagkatapos ng lahat dahil gusto niyang makita ang higit pa sa kanilang mga pag-atake ng combo, at gusto rin niyang kainin ni Brooke ang lahat ng kanyang sinabi sa kanya. Nang matapos ang labanan, tinipon ni Yori ang lahat sa paligid niya at sinabing natalo siya sa masamang hari, at nang matalo siya, sinabi sa kanya ng masamang hari na wawasakin niya ang buong mundo. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang magkaroon ng pag-asa habang siya ay nabubuhay, at kaya siya ay gagawa ng isang Black King Suppression Squad at lalabanan siya muli. Sinabi ni Juliana na ang isang pulutong ay hindi magiging sapat kaya dapat silang magtipon muli ng mga puwersa mula sa buong mundo. Sumang-ayon silang lahat na tulungan siya at maging masaya na sa wakas ay bumalik na siya sa dati niyang motivated na sarili. Tumingin si Juliana kay Brooke, at sinabi na ngayon ay magkapantay na sila nang ibinalik niya ang kanyang mana kaya dapat niya rin itong purihin, ngunit nakaramdam lang si Brooke ng inis at nagdahilan na umalis. Ngunit pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at ipinakita ang isang sugat sa kanyang tiyan. Kinaumagahan, pinagaling nila ang kanyang mga sugat, at sinabi sa kanya ni Juliana na gusto niyang sumali siya sa koponan ni Yori dahil sa tingin niya ay magiging kapaki-pakinabang siya sa kanila. Pinilit ni Brooke na manatili sa tabi niya, ngunit sinabi ni Juliana na pupunta siya sa kabisera at muling makisama sa kanyang mga puwersa at gusto niyang tulungan niya si Yori bilang kahalili niya. Bukod doon, nakikita rin niya ang potensyal kay Arman, kaya gusto niyang sanayin niya ito at tulungan siyang lumakas hanggat kaya niya sa kanyang karanasan. Tinanggap ni Brooke ang utos nito ngunit pakiramdam niya ay inabandona siya, at nagsimulang malungkot sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, pumasok ang sub-leader ng Guild Alliance na si Celine at hiniling si Juliana na sumama sa kanya upang makilala ang kanilang pinuno, si Gilbert. Samantala, naglalakad sina Yori at Pina kasama si Gilbert at pinag-usapan ang estado ng Guild. Sinabi sa kanya ni Yori ang tungkol sa kanyang hiling na bumuo ng Black King Suppression Squad at sinabi na kahit na natalo siya minsan, sa tingin niya ay may pag-asa pang manalo, habang nakatingin sa ibaba kay Arman na nagsasanay sa kanyang mga galaw. Pumunta sila sa kanyang opisina, at sinabi niya na pupunta muna sila upang makita ang tatlong wise sages upang makakuha ng anumang mga lead kung saan maaaring naruroon si Per-Ika. Sinabi ni Gilbert na tutulungan niya sila sa abot ng kanyang makakaya, at sa sandaling iyon, dumating din si Celine kasama si Juliana. Binigyan siya ni Gilbert at Yori ng mga bagong long-distance magic communication item, at sinabing tutulungan sila ng guild sa abot ng kanilang makakaya pagdating ng panahon. Sa kabilang banda, si Arman ay nagugutom sa lahat ng kanyang pagsasanay at dahil sa kanyang pagiging mahirap, nagsimula siyang maglakad sa paligid ng bayan at naisip ang magnakaw muli ng pagkain. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na siya na ngayon ang kaibigan ni Yori at kung paano siya nagtiwala sa kanya. Kaya napagdesisyonan niyang hindi ito gagawin at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang babae na sumisigaw at nagmamadaling pumunta sa pangunahing palengke kung saan nakita niya ang isang lalaki na nagbabanta sa isang babae gamit ang kanyang kutsilyo. Tumalon si Arman at inalis ang kutsilyo sa kamay niya at pinrotektahan ang babae. Pagkatapos nito, iniiwasan niya ang mga pag-atake ng lalaki gamit ang kanyang mabilis na mga galaw, at humiram ng maikling espada mula sa stall ng nagbebenta ng armas sa gilid. Pagkatapos ay lumaban siya at madaling nahuli ang masamang tao at hinayaan ang mga city guard na kunin ang lalaki. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng arms dealer at sinabing talagang kahanga-hanga siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Justine mula sa Merchants Guild, at ibinunyag na nagsusupli siya ng mga armas sa voluntaryong hukbo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay may magandang mata sa pagpili ng mga espada dahil ito ang pinakamahusay sa kanyang stock at ipinaliwanag na ang nagmamay-ari nito dati ay isang kilalang blacksmith. Pagkatapos ay sinabi ni Justine na nakita niya siyang sumama kay Yori sa kanyang pakikipagsapalaran na gawin ng Black King Suppression Army, at sinabi na maaari niyang makuha ang espada bilang regalo para sa kanyang pakikasama. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na bigyan din ito ng isang pangalan dahil ang lahat ng mga espada ay karapat-dapat ng isang pangalan, at sinabi na nasa kanya kung ito ay magiging sikat or makakalimutan, kaya dapat talaga siyang magsikap.
Nagpasalamat sa kanya si Arman at saka naglakad pabalik sa training ground para ipagpatuloy ang kanyang pag-eensayo. Samantala, si Gilbert ay gumugol ng ilang oras kasama si Yori at ipinahayag na ang kanyang sariling Blackenang ay medyo lumaki. Sinabi niya na kung minsan ay nangangarap siyang makipaglaban sa tabi ng Black King's Army, at sinabi ni Yori na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Samantala, dumaan si Brooke sa training ground at nakita niya si Arman na nagsasanay sa kanyang sandata. Iniisip niya ang kanyang mga utos at sinabihan siyang huminahon dahil masyadong tensyonado ang kanyang mga muscles. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang espada at tinanong siya kung ano ang nangyari doon. Sinabi ni Arman na ito ay tinatawag na Hiromaru, na nangangahulugang isang flash ng inspirasyon. Tinanong ni Brooke kung saan naman niya nakuha ang sandata, at sinabi ni Arman na may nagbigay nito sa kanya. Hinawakan ni Brooke ang kanyang braso at sinabing walang sino man ang basta-basta magbibigay ng ganoon kagandang espada sa kanya, at inaakusahan siya ng pagnanakaw nito. Sa sandaling iyon, dumaan si Juliana kasama sina Yori at Wayne at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nang sabihin ni Brooke na malamang naninakaw ni Arman ang espada, pumasok si Justine at sinabing siya ang mangangalakal na nagbigay ng espada sa kanya. Si Brooke ay nahihiya at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali at lumayo roon na parang ang isang tall-unang lalaki. Nang maglaon ng gabing iyon, nahihirapan si Yori sa kanyang lumalalang Blackenang, na nagsimulang magpakita sa kanya ng mga ilusyon ng kanyang madilim at tiwaling sarili na nakikipag-usap sa kanya, at hindi niya na alam kung ano ang dapat niyang gawin. Habang nakikipagtalo siya sa may boses sa kanyang ulo, si Arman ay kumatok sa pinto at pumasok upang makipag-usap sa kanya. Nagpasalamat siya sa paniniwala sa kanya at sinabing dati siyang nagnanakaw, ngunit sumuko na siya pagkatapos sumali sa kanyang hukbo. Tinanong siya ni Yori kung ano ang gagawin niya pagkatapos maging mas malakas, at sinabi ni Arman na tatapusin niya ang mga mababanggas na halimaw sa Black Army. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kanyang nayon ay sinalakay, at siya lamang ang nakaligtas. Inalis nila ang lahat sa kanya, at kaya gusto niyang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan at pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang lumakas. Kinabukasan, naghahanda silang lahat para umalis. Nakipagkita sila sa commander, at sinabi ni Juliana na pupunta siya sa banal na kabisera at hilingin sa kanyang mga bumalik na kasama na sumali sa Black King Suppression Army. Sinabi ng komandante na sasabihan niya din ang kanyang mga guild, ngunit hindi niya magagarantiya kung ilan, kung mayroon man, ang makakasama sa hukbo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yori at sinabi sa kanya na ang pinuno ng Magic Guild, si Aloja, ay nagsabi na sasama rin siya sa kanila. Pagkatapos, nakita nilang pumasok si Aloja kasama ang maalamat na Dragon Slayer na si Vorg. Si Arman ay nabighani sa mga espada ni Vorg, at pareho silang gumawa ng pagpapakilala. Samantala, sinabihan ni Juliana si Brooke na gampanan ng mabuti ang kanyang tungkulin at natitiyak niyang maiintindihan niya ito kung gugugol siya ng mas maraming oras sa paglalakbay kasama ang grupo ni Yori. Pagkatapos noon, nagpaalam na sila, at humiwalay ang grupo ni Juliana kasama si Yori at ang kanyang mga kaibigan. Ang grupo ni Yori ay aalis din upang salubungin ang tatlong Wise Sage at sumulong hanggang dapit hapon. Habang itinatakda nila ang kanilang kampo para sa gabi, lumakad si Yori kay Brooke at hiniling sa kanya na sanayin si Arman sa kanilang paglalakbay, ngunit nagdahilan siya at lumakad palayo sa kakahuyan para maglakad. Tila si Irenaeus ay nakatingin sa kanya, at ang kanyang sugat ay nagsimulang dumudugo ng maitim na elemento. Ang kanyang mga negatibong pag-iisip at emosyon ay pumapalit habang nakakaramdam siya ng mga pagkabalisa. Nilapitan siya ni Irenaeus at inatake siya ng higit pa sa madilim na elemento at sinabi sa kanya na siya ay inabandona, at kaya dapat siyang sumama sa kanilang panig, natatanggapin siya ng buong loob. Sa sandaling iyon, nagsimulang magwala muli ang Chain Chronicles, at nakita nila ang itim na fog na nagmumula sa kagubatan. Iniisip ni Yori si Brooke at tumakbo sa kagubatan habang ang iba ay sumusunod sa likuran niya. Hindi nagtagal ay nakita nila si Irenaeus na nakatayo sa harap ni Brooke at inatake siya ng mga arrow at magic spell. Hinaharangan niya ang kanilang mga pag-atake at pagkatapos ay tinawag ang mga Black Army upang labanan sila. Madali silang tinalo ni Vorg at Arman, at tumayo din si Brooke sa kanyang mga paa. Nakita iyon ni Yori at nagpas siyang gumamit ng Mana Sync combo attack kasama niya at sa kanyang team, at sinabihan sina King at Michelle na maghanda.
Lahat sila ay nagsync ng kanilang mga pag-atake at inilunsad ang mga ito patungo sa mga kaaway, ngunit pagkatapos ay pinakawalan ni Brook ang kanyang pride at hinayaan ang kanyang sarili na lumunin ng kadiliman. Ang mahika ng masamang hari ay dumadaloy sa kanya, at siya ay nag-transform bilang isang demonyo at lumabas mula sa itim na pagsabog ng enerhiya bilang isang demonyong Dark Knight. Sumugod siya upang hampasin si Arman, ngunit tumalon si Yori at sinubukang pigilan ang kanyang mga pag-atake. Naglaban sila saglit bago sumabak ang iba para magbigay ng suporta. Ngunit ginamit ni Brook ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan upang saktan silang lahat pabalik sa isang madilim na pag-atake ng crystallization, at nagpa siya na maging ganap na masama. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Irenes at sinabi sa kanya na ito ay sapat na para sa araw na ito at na siya ay dumating upang iuwi siya. At pagkatapos ay i-teleport silang dalawa pabalik sa Black King's Castle. Sa sandaling maayos na ang mga bagay, nakipag-ugnayan si Yori kay Juliana at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagtalikod ni Brook at pagsali niya sa Black King's Army bilang isang demonyo. Nang marinig ito, talagang nalungkot si Juliana at nag-iisip tungkol sa kanyang desisyon na ipadala siya kay Yori. Sa sandaling iyon, pumunta si Ares patungo sa kanila at sinabing nasusunog ang banal na kabisera. Agad silang sumugod patungo sa lungsod at nalaman na mayroong isang revolusyon na sumiklab sa ilang mga tao na nagsasama-sama, at sumisira ng mga bagay at nagsusunog ng mga bagay sa pangalan ng masamang hari. Iniisip nila na kung gagawin nila ang lahat ng ito, magagawa nilang mag-transform sa isang demonyo at matanggap sa Black King's Army. Sa pagkatalo ng banal na hari at ang voluntaryong hukbo na natalo din sa labanan, wala nang pag-asa ang natitira para sa kanila maliban kung sila ay sumali sa masamang hari, at iyon ang kinakaharap ng kapital. Pinangunahan ng army commander na si Inslot ng Holy Capital ang kanyang mga tauhan laban sa mga sibilyan, at nagawang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghuli sa kanilang lahat. Nang medyo huminahon na ang mga bagay, tinatalakay niya ang sitwasyon sa kanyang mga opisyal. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nila ang isang bata na sinusubukang maghagis ng bomba sa isang opisyal na gusali. Mukhang hindi siya mapipigilan, ngunit pagkatapos ay dumating si Ares sa eksena at pinangangasiwaan ang bata para mapigilan ito. Hindi nagtagal ay sumunod sina Juliana at Wayne, at nakipagkita kay Inslot at humingi sa kanya ng ulat. Sinabi ni Juliana kay Ares na hayaan ang bata at hilingin sa kanya na magsalita kung ano ang gusto niya. Sinabi ng bata na gusto niyang maging demonyo at sumali sa Black King's Army dahil ito ang tanging paraan para mabuhay sila. Ngunit nagalit si Juliana at binigyan siya ng mahabang talumpati kung bakit ito masama. Pagkatapos gamitin ang Tokno Jetsu at pag-aksaya ng ilang luha kay Brook na naging demonyo, umalis siya at pumasok sa loob ng Royal Palace. Doon niya nakita ang kanyang kaibigan na iniwan niya sa kanyang lugar upang gumanap bilang acting queen. Naggrupo sila kasama si Inslot at pinag-usapan ang kanilang plano sa hinaharap. Pumasok si Wayne na may kasamang ulat na ang mga puwersa ng siyam na teritoryo ay nakatalaga sa labas ng banal na kapital na pinamumunuan ni Shoza. Ang kanilang hukbo ay nagpapagaling pa mula sa labanan laban sa masamang hari, at ilang sandali pa bago sila makabalik sa kanilang mga teritoryo. Iminumungkahi ni Wayne na pumunta sila at hilingin sa kanila na sumali sa Black King's Suppression Army, at sumang-ayon si Juliana. Ibinigay niya ang utos na magpadala ng messenger kay Shoza at naghihintay ng kanilang tugon. Sa kabilang banda, ang grupo ni Yori ay nakakaramdam din ng pagkabalisa tungkol sa pagkawala ng isang malakas na kabalyero sa mga puwersa ng kaaway, ngunit nagpa siya na sumulong parent kahit anong mangyari. Sa kanilang paglalakbay, huminto si Yori upang linisin ang kanyang nangingitim na braso, at napansin ni Pina kung gaano ito naging kasama. Nabalisa siya at pilit siyang pinahiga, at sinabihan siyang hayaan siyang tumulong sa pagpigil sa sakit. Inilabas niya ang Chain Chronicles at ginagamit ito para mabawasan ang pag-itim, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gumana sa pagkakataong ito. Nalulungkot siya sa pagiging walang kapangyarihan sa sitwasyong ito at nagsimulang umiyak tungkol dito. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa tore ng Sage at talagang nasasabik si Arman na makita ito. Ipinaliwanag ni Yori na naroon sila upang makilala ang Sage of Destiny, na maaaring magbigay sa kanya ng clue kung nasaan si Perika. Patuloy silang gumagalaw patungo sa tore, ngunit bigla silang inatake ng apoy. Ang gumagamit ay tumalon pasulong at hinaranggan ito at ipinahayag na sila ay sinasalakay ng Sage's Army na pinamumunuan ng kanilang mga nangungunang alagad na sina Belga, Yumi, at Kaja.
Bigla nilang narinig ang boses ng isa sa mga sage si Meljo, at si Yori ay sumisigaw na naroon siya upang humingi ng tulong sa mga sage upang labanan muli ang masamang hari. Sinabi ni Meljo na kung gusto nila ang kanilang tulong, dapat nilang patunayan ang kanilang lakas at utusan si Belga na magpatuloy sa pag-atake. Si Aloja, Vorg, Michelle King, at Yori ay nagtatanggol laban sa mga pag-atake na inilulunsad sa kanila, habang si Arman ay nagmamadaling sumulong at nagawang isara ang pagitan niya at ng caster. Sinubukan niyang atakihin si Belga, ngunit hinaranggan ito ni Yumi gamit ang kanyang espada. Hindi nagtagal ay sumunod si Yori upang tulungan siya, at sinimulan nila silang itulak pabalik. Ngunit pagkatapos ay dinobol ni Belga ang kanyang mga magic spell at nagpa siya na tapusin ang mga ito, habang nagsisimulang maubos ang mana ni Aloja. Nagpalabas siya ng malakas na apoy, ngunit napansin ito ni Arman sa tamang oras at ibinahagi niya ang kanyang mana kay Aloja at hinayaan siyang ipagtanggol ang koponan. Pagkatapos nito, napunta siya sa Full Madara mode at nagpatawag ng meteorites mula sa langit. Sa di kalayuan, mukhang nag-e-enjoy si Meljo sa palabas, ngunit pumasok ang kapwa sage na si Delma at sinabihan siyang itigil na ang paglalaro ng kanyang mga larong pambata. Bumalik sa larangan ng digmaan, hinabol ni Arman si Yumi at sinubukang lumaban sa kanya, ngunit ang pangatlong sage si Fatima, ay tumalon at pinipigilan ang labanan na magpatuloy pa. Pagkatapos nito, pumasok silang lahat, at ipinakilala ni Pina ang mga sage kay Arman. Dinala ng mga sage ang pag-uusap sa paksa ng pagkatalo sa masamang hari, at ipinaliwanag ni Meljo na mula nang matalo sila, ang King's Castle ay walang tigil na naglalabas ng high-density dark element. Ito ay bumuo ng isang hadlang sa paligid ng gusali, at ito ay talagang mahirap na lampasan. Bukod dyan, nadagdagan din ang pag-itim ng mga nakapaligid na rehiyon. Tinanong sila ni Delma kung naniniwala silang susundan sila ng mga tao pagkatapos malaman ito, at sinabi ni Yori na lalabanan niya ang masamang hari kahit na mayroon siyang mga tagasunod or wala. Sinabi ni Fatima na dapat nilang sundin ang landas na pinaniniwalaan nila, at pagkatapos ay tinanong siya ni Yori tungkol sa kinaroroonan ni Perika. Bilang sage ng Destiny, sinabi sa kanya ni Fatima na si Perika ay buhay, ngunit siya ay nasa isang lugar kung saan hindi siya makakalabas. Bagamat hindi niya masabi sa kanila kung saan eksakto ang lugar na iyon, may pag-asa pa rin na mailigtas siya. Bukod pa riyan, dapat silang pumunta sa Maspas, at napagpasyahan na iyon ang kanilang susunod na destinasyon. Pagkatapos nito, umupo silang lahat at nagpahinga sandali, at tumakbo si Arman kay Belga. Tinatanong niya kung para saan ang mga tato na iyon sa kanyang katawan. Mukhang mag-aaway silang dalawa, ngunit sa sandaling iyon, dumaan ang pang-apat na disipulo, si Claude, at sinabihan silang huwag mag-away. Ipinaliwanag din niya na ang mga tato na iyon ay talagang mga ron na tinatawag na Mark of a Sailor, at pinalakas siya ng mga ito. Nasa sabik si Arman at nagtanong kung kaya niyang gamitin ang lahat ng cool na magic na iyon, at tinanong ni Belga kung gusto niyang makakita pa ng mga iyon. Pagkatapos noon, pinupuri niya siya sa kanyang battle sense at teamwork, pati na rin tungkol sa kanyang natatanging kakayahan na ibahagi ang kanyang mana. Tinanong siya ni Arman kung bakit hindi nila tinutulungan silang labanan ang Black King's army, at sinabi niya na nilalabanan nila sila ngunit kapag sinalakay nila ang Sage's Tower, at lahat sila ay nakatali sa utos ng Sage. Sa kabilang banda, isiniwalat ni Aloja at Vorg na mananatili sila sa tore upang maghanap ng mga paraan upang talunin ang masamang hari, at malagpasan ang malakas na hadlang sa paligid ng kastilyo. Mukhang mayroon din siyang kasaysayan kay Meljo, dahil palagi silang nagagalit at nag-uuyam sa isa't isa. Kapag naayos na ang lahat ng ito, naghanda si Yori at ang kanyang grupo na umalis para sa Maspas, at nagpas siyang pumunta sa isla ng Sprites pagkatapos noon para tanungin si Idre tungkol sa kinaroroonan ni Perika. Nang malapit na silang umalis, ang apat na disipulo ay lumakad patungo sa kanila at ipinahayag na sila ay sasama sa kanila, ayon sa utos ni Meljo. Sinabi nila na interesado siya sa ilang sinaunang artifact na natuklasan kamakailan sa Maspas, kaya pupunta sila roon upang imbestigahan ito. Makalipas ang ilang araw, habang tumutungo sila sa Maspas, napansin nilang natatakpan ng itim na blizzard ang buong lugar. Ito ay isang snowstorm na may halong madilim na elemento at patuloy na nagre-respawn at muling binubuhay ang mga undead na Black Army. Ang grupo ni Yori ay nakikipaglaban sa kanila sa kanilang paglalakbay, ngunit napatunayang si Marina ang pinakakapakipakinabang sa paglalakbay na ito, dahil ang kanyang healing magic ay maaaring maglinis at mag-burn ng mga undead na halimaw.
Tinawag siya ni Arman at sinabi na ngayon lang siya naging kapaki-pakinabang sa mga labanan, at ito ay nagpagalit sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang maliit na bagay na bola ng balahibo na tumatakbo patungo sa kanila, habang hinahabol hanggang mapuksan ng isang hukbo ng mga undead na Black Army. Ang maliit na halimaw ay tumatalon at nagtatago sa likod ni Arman, habang sinusunog ni Belga ang mga undead na halimaw gamit ang kanyang fire spell. Ang pag-atake ay nagtatapos sa pagiging masyadong malakas at ito ay sumisira sa nyebe sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Arman ay nahuhulog sa bangin at sinubukan siyang tulungan ni Yori, ngunit nahulog rin siya. Tumingin si Belga sa lahat at sinabing hindi niya iyon sinadya. Nang lahat sila ay nag-iisip ng gagawin, tinanong sila ni Kaja kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, at iminumungkahi ni King na makipagkita sila sa mga lokal na Earth Sprite gaya ng Binalak, at pagkatapos ay humingi sa kanila ng tulong upang iligtas sina Yori at Arman. Samantala, nagsimulang maglakad sina Yori at Arman pababa sa bangin kasama ang maliit na fur monster. Nagpasya si Arman na kunin ito at pinangalanan itong Furball. Matapos maglakad ng ilang sandali, iminungkahi ni Yori na huminto sila doon at magukay ng snow cave para sa kanilang sarili upang magkampo. Sa pagsapit ng gabi, sinusubukang gamitin ni Arman ang magic communication item ngunit hindi ito gumana. Sinabi ni Yori na dahil ito sa itim na blizzard at sinabi na maghihintay sila doon, dahil sigurado siyang darating ang kanyang mga kaibigan na ililigtas sila kasama ng Earth Sprites. Nagtanong si Arman kung bakit sigurado siyang darating ang mga ito para iligtas siya, at sinabi ni Yori na ito ay dahil marami na siyang nilakbay kasama nila at lubos na nagtitiwala siya sa kanila. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng isang masiglang pahayag sa kahalagahan ng pagbuo ng mga bond, at pagkakaroon ng mabubuting mga kaibigan. Sinabi ni Arman na hindi niya talaga ito naiintindihan dahil palagi siyang nag-iisa, ngunit nakakaramdam siya ng inggit sa kanya. Pagkatapos nito, naghintay sila ng ilang oras, at si Arman ay nagsimulang makatulog. Ginaisang siya ni Yori at sinabihan siyang manatiling gising, dahil maaaring mapanganib na makatulog sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay nagmumungkahi siyang maglaro ng ilang mga verbal na minigames, at si Arman ay nagsimulang tumawa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Arman na pupunta siya sa labas saglit at pagkatapos ay maaari silang maglaro at lumabas. Habang nasa labas, napansin ni Arman na wala na ang furball monster at nagsimulang tumingin sa paligid at napapalibutan ng makapal na itim na fog. Sa kabilang banda, nang hindi nakabalik kaagad si Arman, lumabas si Yori para hanapin siya. Tinawag niya ang kanyang pangalan at patuloy na hinahanap siya sa malupit na snowstorm, at ang kanyang mga negatibong kaisipan ay nagsimulang maghubog sa itim na blizzard na ito. Sinabi nito sa kanya na iwanan si Arman at kasalanan niya ang pagkawala nito, kahit na binalaan niya siya. Gumagamit ito ng Tokno Jutsu sa kanya, at nagsimulang makipaglaban sa kanya ng pisikal pati na rin sa pamamagitan ng pagpapakita bilang isang black soldier. Ang emosyonal na pinsala ay nagsimulang makaapekto sa kanya, at si Yori ay nagsimulang mawala ang kanyang pagkakahawak sa kanyang sandata. Ngunit pagkatapos ay tumalon si Arman at natalo ang maitim na sundalo para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung paano hindi pa rin niya naiintindihan ang lahat ng usapan tungkol sa mga bond at pagkakaibigan, ngunit sa palagay niya ay nangangahulugan ito na maaari niya itong tulungan kapag siya ay mahina at kailangang umasa sa kanyang mga kaibigan. Ibinalik nito si Yori sa kanyang katinoan, at naghahanda siya ng isang mana sync combo attack kasama si Arman, at sa wakas ay nagawa nilang ilunsad ito ng sama-sama, na talagang nasasabik si Arman tungkol dito. Matapos talunin ang halimaw, pareho silang naggrupo at nag-uusap sa isa't isa, at biglang napansin ni Yori ang isang matandang lalaki na naglalakad palabas ng blizzard. Nakilala siya ni Yori bilang si Baltazar at ipinakilala siya kay Arman bilang guro ng Sage ng Destiny na si Fatima. Ginamit ni Baltazar ang kanyang mahika at nililinis ang kalangitan, at inaalis din ang itim na blizzard. Tumalon ang furball monster mula sa likod ng kanyang sombrero at muling nakipagkita kay Arman. Ang matandang wizard ay tumingin kay Yori at sinabing siya ay mukhang nalulunod sa depresyon tulad ng lahat dahil sa paghihiwalay ng Kathniel, at sinabi sa kanya na magiging madali kung siya ay sumuko at magiging sad boy. Ngunit sinabi ni Yori na magpapatuloy siya sa pagiging isang Kathniel fan at sinabing hindi siya susuko. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa ang matandang lalaki at sinabihan siyang pumunta sa Desert Oasis at talunin ang bagong dragon doon, at makakatulong ito sa kanyang quest. Pagkatapos nito, nawala siya sa eksena sa isang iglap.
Sa kabilang banda, nakipagkita si Pina at ang iba pa sa isang kinatawan ng Earth Sprites, si Alga, na namamahala sa pagmimina ng kamakailang natuklasang sinaunang artifact. Sinabi niya sa Fire Spirits na sina Roro at Kaka na sumama rin sa kanila at pumayag na sumali sa Black King Suppression Army. Nagpadala siya ng isang team para iligtas sina Yori at Arman. Samantala, nanatili sina Pina at Marina at sinisiyasat ang artifact. Biglang nagninangning ang Chain Chronicle at inihayag ang isang pahina mula sa kasaysayan ng mundo, na nagpapaliwanag na mayroong isang espada sa maspas na maaaring tumawid sa lahat ng kadiliman. Sa kalaunan ay nahanap ng rescue team sina Yori at Arman sa madaling araw, at dinala nila sila pabalik sa kanilang kampo at nagparty sa natitirang bahagi ng araw bilang pagdiriwang ng kanilang pagsali sa Black King Suppression Army. Sa panahon ng party, nakilala rin ni Arman ang pinuno ng Earth Sprites, si Baldo, na gumawa ng kanyang espada. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang mensahero ni Juliana ay dumating sa kampo ng hukbo ni Shoza at dinala ang mensahe mula sa prinsesa. Ngunit sa halip na sumama sa kanila, pinaslang ni Shoza ang mensahero. Kinabukasan, si Yori at ang kanyang grupo ay nagtungo sa Soul Island sa kabila ng karagatan upang maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Perika. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila si Shoza at ang kanyang hukbo at masayang lumakad pasulong upang tanungin siya kung sasali siya sa Suppression Army ng masamang hari. Ngunit sa kanilang pagkagulat, itinutok ni Shoza ang kanyang espada sa kanila at sinabihan si Pina na ibigay ang Chain Chronicle dahil mag-isa niyang matatalo ang masamang hari at mamuno sa Idra mismo. Nagalit si Arman sa kanya dahil sa pag-arte niya na parang isang kontrabida at tinanong siya kung sino siya para kumilos ng ganito. Sa sandaling iyon, lumakad ang nakababatang kapatid na lalaki ni Shoza at pangalawang in-command na si Yoshi at sinabing nakatanggap sila ng imbitasyon na sumali rin sa Suppression Army ng masamang hari. Ngunit hindi sila sasali sa kanila, sa halip, lalaban na nila siya sa kanilang paraan, at para dyan kailangan nila ang Chain Chronicle. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Shoza bilang ang unang Panginoon ng siyam na teritoryo ng apoy sa lupain ng mga ogres, at ang kanyang sarili bilang pangalawang Panginoon. Pagkatapos ay lumakad si Shoza pasulong at naghahanda na umatake, ngunit tumalon si Yori at hinarangan ang kanyang espada gamit ang sarili niyang espada. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pakikipaglaban at tinanong kung hindi na ba sila maaaring magsanib puwersa at makipaglaban muli. Sinabi ni Shoza na nagkaroon siya ng pagkakataon at nawala ito dahil sa kanyang pagiging malambot. Ipinaalala niya sa kanya kung paano niya sinabi sa kanya na gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang talunin ang masamang hari, kahit na ang ibig sabihin nito ay gamitin ang kanyang mga kaibigan bilang mga kalasag sa laban, na halatang hindi nagustuhan ni Yori. Sinabi ni Shoza na ngayon ay sasakupan niya mismo ang kapangyarihan ng kadiliman na ito, at sakupin ang buong mundo bilang tunay na Black King at itinutulak siya sa isang tabi. Pagkatapos nito, lumakad siya papunta kay Pina at Arman, sinabi sa kanya na ibigay ang libro. Pero sinabi ni Pina na pinipili ng libro ang may-ari nito. Sinabi ni Shoza na alam niya ng husto kung paano dalhin ang iba sa pagpapasakop at sinubukang gumamit ng puwersa, ngunit si Yori ay tumalon pabalik at nagsimulang labanan siya. Nagsisimula na ring magmarcha ang hukbo ni Shoza patungo sa grupo ni Yori, at ito ay naging isang all-out war. Sumenyas sina King at Michelle kay Yori tungkol sa paggamit ng mana sync combo attack at simulan ito sa pamamagitan ng paglansad sa kanilang mga pag-atake. Ngunit pinabagsak lang ni Shoza si Yori sa lupa, na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kawalang silbi bilang isang bayani. Pagkatapos nito, tumalon siya patungo kay Pina at Arman at inatake silang dalawa bago inagaw sa kanila ang mahiwagang libro, at pinakawalan ang madilim na elemento sa loob nito. Nang makita ito, nagalit si Yori at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya gamit ang kanyang espada. Ngunit biglang bumagsak ang isang grupo ng mga lightsabers mula sa langit na sinundan ng isang bagay mula sa nabigong koleksyon ng mga proyekto sa agham. Pagkatapos lumitaw rin sina Ironess at Brooke at ipinaliwanag na ito ay tinatawag na Zeta, at isa itong sinaunang golem na nilalayong magdala ng kapahamakan sa mundo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Shoza at inanyayahan itong sumama sa kanilang panig, ngunit hindi siya pumayag na sumanib sa kanila at sinabihan siyang sumubok sa ibang pagkakataon. Dahil doon, nagsimulang tumakbo ang hukbo ni Shoza patungo sa dalawang demonyo, ngunit inatake muna sila ng Zeta at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Shoza mismo.
Sa kabilang banda, lumapit si Irenes kay Yori at nagsimulang gumamit ng masamang Tokno Jutsu sa kanya upang ilabas ang kadiliman sa loob niya, at ipaalala sa kanya ang kanyang pagtaas ng Blackening. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari pabalik sa Holy Capital, pinuntahan ni Juliana ang mga banal na kleriko at nagpasya na sa wakas ay ipapamana na niya ang kanyang tungkulin bilang reyna ng banal na imperyo. Hinaharap niya ang kanyang mga tao sa panahong ito ng pangangailangan at nagsasagawa ng pampublikong seremonya ng koronasyon. Gumagamit siya ng Tokno Jutsu style na diskarte sa pagsasalita upang i-cheer up ang buong pulutong at ipakita sa kanila ang isang bagong sinag ng pag-asa. Samantala, halos sumuko na si Yori sa kanyang kasamaan at muntik nang maging demonyo. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang paghihiwalay ng Kathniel na nagpalungkot sa kanya, at binabaliwa ang lahat ng nakakapanlulumong boses sa loob ng kanyang ulo. Pagkatapos ay kinalaban niya si Irenes at sinabi sa kanya na napagpasyahan niyang talunin ang masamang hari ngayon, at hindi siya matatalo sa kanyang mga pakane. Nakita rin ito ni na Arman at Pina at nagpasya silang tulungan siya. Ngunit tumalon si Brooke at pinapanatili silang abala sa kanyang itim na espada. Ang labanan ay nagpapatuloy habang ang larangan ng digmaan ay nagsimulang dumagsa na puno ng maitim na mga sundalo, at ang mga kaibigan ni Yori ay nagsimulang lumampas sa bilang. Naubos na ni Michelle ang kanyang mga arrow, at ang mana ni Marina ay nagsisimula na ring maubos. Habang si King at ang pangalawang Panginoon ay napapalibutan ng 12-dosenang maitim na sundalo, nang makita ito, si Yori ay nagsimulang magpanik din. Sa patuloy na negatibong pag-uusap at emosyonal na pinsala mula kay Irenes, ang kanyang isip ay nagsimulang bumigay din. Habang pinapanood siyang lumulubog sa kadiliman, tumalon si King at Pina upang protektahan siya habang si Yori ay nag-iipon ng kanyang lakas ng loob upang tusukin ang kanyang masamang sarili gamit ang kanyang espada. Sa palagay ni Yori ay siya ang tunay na bayani sa paggawa nito, ngunit pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at napagtanto na sa katotohanan, inatake niya si King, na tumalon sa huling sandali upang protektahan si Pina mula sa pagkuha ng isa pang pag-atake sa kanya. Tumingin siya sa kanyang matalik na kaibigan at bumagsak sa lupa gamit ang kanyang espada, at nagsimulang umiyak na parang wala nang bukas. Ang kadiliman sa loob niya ay sumambulat, at ang lahat ng mga negatibong kaisipan ay bumuhos. Hindi nagtagal, siya ay ganap na sumuko sa kanyang depresyon at naging isang demonyo. Matapos makitang tuluyan ng naging demonyo si Yori, pinagtawanan siya ni Shoza at tinawag siyang mahina. Pagkatapos ay sinabi niya na ito ang higit na dahilan para ibagsak niya siya, at atakihin siya ng isang energy slash. Ngunit lumipad si Zayda at hinaranggan ito ng isang earth golem. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng 2 pang golem para panatilihin siyang abala habang tinataboy ni Brooke si Arman gamit ang kanyang earth wall attack. Sinabi ni Irenes na magkakaroon sila ng maraming oras upang makipaglaro sa kanila sa susunod na pagkakataon, ngunit sa ngayon, dapat silang bumalik sa masamang hari upang ipakilala ang pinakabagong recruit sa kanilang hukbo. Sa pamamagitan nito, binuksan niya ang isang portal ng teleportasyon, at lahat sila ay pumasok dito at naglaho. Pagkaalis nila, muling nagsama-sama si Arman at ang iba pa sa isang kalapit na ruin, at ginawa ni Marina ang lahat para panatilihing buhay si King sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika sa pagpapagaling. Napatingin silang lahat at nanlumo kay Yori na naging demonyo, at iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Sa sandaling iyon, dumaan si Shoza kasama ang kanyang hukbo at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa dito, nang ang kanilang kapitan ay nagtaksil sa kanila at sumama sa kabilang panig. Pagkatapos ay inalok niya ang mga alagad ng Sage na sumali sa kanyang puwersa kung gusto nilang gumawa ng tunay na aksyon sa pagtalo sa masamang hari. Ngunit tumanggi silang lahat na tanggapin ang kanyang imbitasyon at sinabi sa kanya na umalis na kaagad dahil ayaw nilang makita ang kanyang mukha. Nang marinig siyang magsalita ng masama tungkol kay Yori, nagalit si Arman at humarap sa kanya. Sinabi niya na si Yori ay hindi nagtaksil sa sinuman at siya ay naguguluhan, at maghihintay sa kanyang mga kaibigan na dumating at iligtas siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ibalik ang libro, ngunit sinabi ni Shoza na kung gusto nila ito, kailangan nilang bawiin ito sa pamamagitan ng puwersa. At kung iniisip nilang iligtas si Yori, dapat na silang magmadali, kung hindi, tatapusin muna niya ito. Sa kabilang panig ng mapa, nakipagkita si Yori sa masamang hari bilang Black Knight at sinabi na minsang pumunta siya roon upang iligtas ang mundong ito, ngunit ngayon ay makikita niya kung makakayanan ng mundong ito na labanan kanyang kadiliman.
At kung ito ay gumuho, kung gayon ay hindi ito nagkakahalaga ng pagprotekta sa kanya. Bumalik sa mga ruins, si Arman at ang iba sa wakas ay nakahanap ng pag-asa at tumayo muli. Nagpasya sina Michelle at Marina na bumalik sa Vice Capital kasama si King para gumaling siya sa lalong madaling panahon. Nagpasya ang mga alagad ng Sage na bumalik sa tore at iulat ang kanilang sitwasyon sa kanila. Sa kabilang banda, nagpasya sina Arman at Pina na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ayon sa plano patungo sa Soul Island, upang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Per-Ika. Sa pamamagitan nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Soul Island sa mga susunod na araw. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Arman ang labis na kalungkutan ni Pina. Isang gabi, umupo si Arman kasama niya sa paligid ng apoy at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang tungkol kay Yori. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pakikipagkita sa matandang wizard na si Baltazar sa panahon ng Black Blizzard, at binanggit niya na minsang nakapuksa ng dragon si Yori, at tinatanong niya kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Nalungkot si Pina at sinabing hindi ito isang magandang pakikipagsapalaran. Ipinahayag niya na ang dragon ay sinasabing tagapag-alaga ng Oasis, ngunit ito ay nahawahan ng Blackening. Dahil dito, nagngangalit ito at winasak ang Oasis na dati nitong sinumpaang protektahan. Kaya naman kinailangan nilang labanan ito. Matapos itong manghina ay bumalik ito sa katinoan at hiniling na tapusin siya habang nasa katinoan pa siya. At walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Yori na gawin ang maruming trabaho. Si Pina pagkatapos ay nagsimulang umiyak at sinabi na siya ay dapat na nagpatigil sa kanya, at na marahil siya ay naging isang demonyo dahil inilagay nila ang lahat ng pressure sa kanya at pinilit siyang lumaban, kahit na ayaw niya. Nakikinig si Arman sa kanya at pagkatapos ay gumamit ng Talk no Jutsu at sinabi sa kanya na noong nakilala niya ito, naisip niya na si Yori ang makapangyarihang tao na walang kaibigan or suporta, at naging isang kapitan ng voluntaryong hukbo ng nag-iisa. Pero nung nakilala niya siya ng personal, nalaman niyang hindi pala siya ganoon. Sa katunayan, siya ay medyo mahina at makatao, at natanto niya na walang sino man ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang mahina, at iyon ang dahilan kung bakit sila nakikipagkaibigan. Pagkatapos ay inulit ni Arman ang kanyang mga salita na tulad ng alam ng kanyang mga kaibigan na oras na nilang iligtas si Yori, at ito ay nagbibigay din kay Pina ng pag-asa. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa kalaunan ay nakarating sa baybayin sa kabila ng Soul Island. Samantala, nag-teleport din si Black Knight Yori sa isla, at nagsimulang maging masama ang mga bagay-bagay. Sa kabilang banda, sina Marina at Michelle ay nakarating sa Bise Cabecera at nailigtas ang buhay ni King, at nagulat kay Juliana tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pagbabago ni Yori sa isang demonyo. Gayun din, nagpasya si Juliana na iligtas ang mundong ito bilang reyna ng banal na imperyo at sinabi na tatapusin niya ang lahat ng kanyang mga kaaway, maging si Shoza or isang masamang Yori kung kailangan niyang gawin ito. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang commander upang magtatag ng isang emergency na pagpupulong kay Shoza. Bumalik sa tore ng Sage, pumasok ang 4 na disipulo at nagulat sa kanila tungkol sa lahat ng ito. Pinag-aaralan ni Meljo ang sinaunang artifact at nag-iisip tungkol sa paggawa ng isang bagay mula dito, habang sinabi ni Fatima na may maliit na pagkakataon na ang pagtalikod ni Yori sa kabilang panig ay kailangan para makahanap siya ng bagong liwanag, at humiling sa kanila na mangyari ito. Samantala, tinipon ni Shoza ang mahigit 5,000 sa kanyang mga tauhan at nanawagan ng higit pang pagpapatupad mula sa kanyang mga teritoryo, upang gumawa ng hukbong makakatalo sa masamang hari. Sa kabilang banda, sina Arman at Pina ay sumakay ng bangka patungo sa Soul Island, at naisip ni Arman ang kanyang pakikipag-usap kay Yori. Naaalala niyang sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na diwata na nakatira sa World Tree Library sa Soul Island na tinatawag na Idra. Kapareho niya ang pangalan ng kontinenteng ito, at espesyal siya kahit sa mga diwata dahil nagtataglay siya ng chronicle. Pagkatapos nito, dumaong sila sa pampang at agad na inatake ng mga undead na sundalo mula sa Black Army. Si Arman ay tumakbo pasulong upang labanan sila, ngunit isang palakaibigang engkanto, si Venta, ang umatake sa kanilang lahat gamit ang kanyang mahika at sinabihan silang dalawa na sundan siya sa silid-aklatan. Dinala niya sila sa kagubatan at patungo sa World Tree, at lumabas sila upang makita ang kakilakilabot na tanawin ng mga sundalo ng Black Army na umaatake sa buong lugar at gumawa ng gulo dito. Ang ama ni Venta, si Ralph, ay lumaban sa kanila at sinabihan silang pumasok sa loob bago pa mahuli ang lahat.
Pagkatapos, sumisigaw ang furball monster habang nakatingin sa kanan, at napansin ni Arman si Yori na nagpakita na gumagamit ng dark magic. Agad niyang inatake ang mga ito, at sinimulan siyang labanan ni Arman at tinanong siya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Sinubukan niyang gamitin ang Talk no Jutsu sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Yori na tumahimik at itinulak siya sa isang tabi. Pagkatapos nito, sinundan niya ang ilang pag-atake ng hangin na na-infuse ng darkness at sinabing hindi matatalo ang masamang hari, at mauunawaan din niya ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, sina Ralph at Venta ay tumalon at nagsimulang makipag-away sa kanya sa halip at sinabi kay Arman at Pina na makipag-usap kay Idris tungkol sa kung ano ang kanilang pinuntahan dito. Pareho silang tumakbo patungo sa library at nakasalubong si Idris na naghihintay sa kanila sa pasukan. Patuloy silang tumatakbo at kalaunan ay nakarating sa gitna kung saan itinakda ni Idra ang kanyang chronicle. Ina-activate niya ang aklat sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika at hinayla silang lahat sa mga talaan nito. Matapos masipsip sa mundo sa loob ng aklat, napansin ni Arman na nasa Pika Capital sila. Biglang nag-iba ang tanawin, at nag-iiba rin sila ng mga lokasyon. Ipinaliwanag ni Pina na ito ang Lidra Chronicle, at naglalaman ito ng pinakadetalyadong talaan ng kontinente at ang kasaysayan nito. Nagtanong si Arman kung paano ito naiiba sa kanyang Chain Chronicle, at sinabi niya na ito ay nasa sarili nitong liga, dahil ang Chain Chronicle ay nagpapanatili ng talaan ng buong mundo, kabilang ang kontinenteng ito at lahat ng nasa labas nito. Sa pamamagitan nito, lumipat sila patungo sa paghahanap ng sagot sa kanilang tanong tungkol kay Perika. Upang simulan ang kanilang paghahanap, nagsimula sila sa sandaling natalo si Yori ng masamang hari, at nawala si Perika sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, lumipat sila sa oras na nagpapagaling si Yori mula sa kanyang pagkatalo, at nagsimula ang kanyang blackening. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang umikot ang buong mundo sa kanilang paligid na parang may naghagis sa kanila sa isang food processor, at lumabas na si Yori. Nakarating na siya sa loob ng library sa labas. At kinuha ni Venta ang chronicle at tumakas dala ito, at iyon ang dahilan kung bakit nagkagulo sa loob. Sinubukan siyang pigilan ni Ralph, ngunit sinimulan din ng kanyang kadiliman na sirain ang aklat. At sa loob, si Arman ay nahiwalay kay Pina at Idra. Natapos siya sa isang yugto ng panahon noong si Yori ay bata pa, sa edad niya, at isang mahinang taga-nayon. Isang araw, inatake siya ng isang kawan ng mga undead na sundalo, at nagpasya siyang labanan sila sa kabila ng kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, isang blonde-haired na kabalyero ang dumating sa eksena at hinarap ang lahat ng mga halimaw gamit ang kanyang espesyal na pag-atake, na mukhang napakahawig sa signature move ni Yori. Pagkatapos nito, umupo si Yori kasama ang kabalyero at tinanong siya kung paano lalakas, at sinabing gusto niyang maging malakas para maprotektahan niya ang kanyang nayon sa tuwing inaatake sila ng mga halimaw. Sinabi sa kanya ng kabalyero na maaaring kakailanganin niyang magsanay ng mga araw, buwan, at taon, at marahil ay hindi pa rin niya matutunan ang kasanayan. Ngunit kung patuloy niya itong ginagawa na parang isang nakakainis na bata na gusto ang larwang Lego sa shopping mall, balang araw ay magiging malakas siya para gamitin ang kasanayang iyon. Pagkatapos nito, nagpasya si Yori na magsanay araw-araw sa pamamagitan ng pagputol sa isang puno gamit ang kanyang mapurol na espada. Umaasa kaming lahat na may nagsabi sa kanya tungkol sa pagkakaroon ng mga palakol at lag-ari, ngunit kung minsan kailangang maging matigas ang ulo ng kaunti upang maging isang bayani. Isang araw, ang kanyang nayon ay inatake muli ng mga undead na halimaw, at nagmamadali siyang protektahan ito. Nagagawa ni Yori na talunin ang mga halimaw gamit ang espesyal na kasanayan na natutunan niya sa pamamagitan ng pagsasanay sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit napatunayang huli na siya para iligtas ang nawasak na nayon. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkatalo laban sa masamang hari, siya ay naging nalulumbay, at ang blackenang ay nagsimulang magpakita sa kanyang katawan. Kahit noon pa man, ginawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ang kanyang nakapanlulumong pag-iisip at inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa kay Arman, at sinabi kay King na tulungan siya kung may mangyari sa kanya. Well, alam nating lahat kung ano ang mga sumunod na nangyari, ngunit ang pag-iisip dito ay mahalaga. Maya-maya lang ay tumigil sa pag-play ang video, at iniisip ni Arman kung naubos na ba ang subscription ni Idris sa Netflix. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang matandang lalaki, si Baltazar, sa kanyang harapan at sinabi sa kanya na muli silang nagkita.
Tinanong siya ni Arman kung paano niya ito nakakausap sa loob ng aklat, at sinabi niyang walang bagay ang hindi niya magagawa. Sinabi ni Arman na kung ganoon ang kaso, gusto niyang palakasin siya nito upang matalo niya si Yori at maibalik siya sa kanyang katinoan. Hindi naisip ni Arman na maaari na lang sana niyang hilingin sa matanda na pumunta at tapusin ang Black Knight na si Yori. Napansin na ngayon ni Baltazar kung gaano siya kawalang isip at nagpas siyang pakalmayin siya, at ginamit ang kanyang mahika para ay teleport siya sa isang bangin kung saan siya nahulog sa tabi ni Yori bago siya naging demonyo. Si Arman ay humawak sa bangin at hinawakan si Yori sa kabilang kamay, habang ang demonyong si Yori ay nakatayo sa ibabaw nila habang nakaturo ang kanyang talim sa kanyang mga kamay. Sinabi niya sa kanya na sumuko at na siya ay isang kaawa-awa, mahinang talunan, habang ang Yori sa kabilang banda ay kinakausap din siya gamit ang Talk no Jutsu at sinusubukang bumitaw. Ngunit sapat na ang pakikinig ni Arman sa mga bagay na ito, kaya gumamit din siya ng Talk no Jutsu at itinapon siya patungo sa masamang Yori at sinabihan siyang lumaban siya mula rito. Pagkatapos ay bumangon din siya at inihanda rin ang kanyang pag-atake. Sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang kopyahin ang signature move ni Yori na nakita niya sa kanyang pagbabalik tanaw, at sumugod siya ng isang matalim na hampas na puno ng liwanag at sinisira ang demonyong si Yori. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na liwanag ang nagsimulang punan ang mundo, at narinig nilang lahat ang boses ni Perika na babalik siya kapag nahanap na muli ng lahat ang liwanag ng pag-asa. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay lumabas sa libro at lumabas sa library. Si Yori at ang Black Army ay wala na, at si Ralph ay mukhang nasa masamang kalagayan. Nag-walkout si Venta kasama ang Elijah Chronicles at ipinakita na ito ay nangitim na rin. Matapos makuha ang kanilang sagot, sina Pina at Arman ay bumalik sa bangka at sumakay sa daan pabalik sa mainland upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa kabilang banda, naghahanda si Juliana na makipagkita kay Shoza at sa kanyang hukbo, ngunit sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang dalawang miyembro ng Nine Territories of Fire, sina Horaki at Taka. At humihingi sila ng tulong sa kanya upang talunin si Shoza. Sinabi nila na kung magpasya siyang sumali sa masamang hari, hindi nila siya papayagan na magpatuloy sa pamamahala sa kanila at hilingin na makipag-alyansa sa kanya bilang Holy Queen. Matapos marinig ang boses ni Perika, naglakbay sina Arman at Pine sa desert oasis na tinatawag na lawa ng buhangin. Doon, nakipag-usap sila sa reyna ng oasis, si Sheena, at sinabi sa kanya ang tungkol kay Baltazar at ang kanyang payo kay Yori tungkol sa pagbisita sa oasis, dahil malapit nang lumitaw dito ang isang bagong guardian dragon. Nang marinig ito, sinabihan ng reyna ang kanyang katulong, si Fairy, na maglabas ng isang lihim na tableta na nakita nila sa dambana pagkatapos nilang talunin ang last guardian dragon. Mukhang ito ay isang uri ng musika, at sinabi ni Sheena na noon pa man ay gusto niyang kantahin ito ng maalamat na forest sprite at ang mga awit na si Moira. Pagkatapos ay inutusan niya si Fairy na hanapin ang forest sprite at dalhin siya dito, at hiniling ni Pina na samahan din siya. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan at nagulat na papalapit sa kanila ang isang napakalaking army ng 10,000 tropa na may dalang Flight of the Nine Territories. Sinabi ni Arman na pwedeng ang mayabang na lalaki na si Shoza iyon, at sinabi nito na sasali rin siya sa laban. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng lalaki na ang isa pang hukbo ng parehong laki ay nasa lupa, na pinamumunuan ng banal na reyna na si Juliana. Ipinadala ni Sheena ang kanyang tagapayo na si Khalifa sa larangan ng digmaan bilang isang neutral na mensahero mula sa disyerto, at sinabi niya sa kanila na kung lalaban sila dito ngayon, ang magkabilang panig ay magdaranas ng masamang kahihinatnen. At sa panahon na sinusubukan ng masamang hari na sakupin ang mundo, sigurado siyang hindi makakalaban ang Holy Queen or sino man sa mga pinuno ng Nine Territories para magpatuloy dito. Pagkatapos ay nag-aalok siya na mag-host ng mga pag-uusap sa negosasyon sa pagitan ng dalawang puwersa, at hiniling sa kanila na magdala ng tig-100 lalaki at akayin sila pabalik sa bansa. Doon, nakipagkita siya kay Juliana at binabati siya sa kanyang koronasyon. At pagkatapos, lumabas si Arman at binati siya. Tinanong siya ni Juliana kung ano ang ginagawa niya dito, at ipinaliwanag ni Arman na narito siya upang iligtas si Yori at ibalik siya sa kanilang grupo, at saka tumalikod para titigan si Shoza. Pagkatapos nito, pumasok sila, nag-usap, at sinimulan ni Shoza ang negosasyon sa pamamagitan ng paghiling na bit-iwan ni Juliana ang kanyang pamumuno ng banal na hukbo, dahil hindi siya karapat-dapat na maging pinuno nila.
Pagkatapos ay sinimulan niyang kutsain ito sa pamamagitan ng pagsasabi kung paano lumihis sa kabilang panig ang kanyang dating pinuno, si Yori, at narinig niya na ang isa sa kanyang mga personal na gwardya ay naging demonyo rin. Nagsimulang magmukhang masama ang mga bagay para sa kanya, ngunit pagkatapos ay pumasok ang isa sa mga tropa at sinabing sinasalakay sila ng Black Army. Sa pagkakataong ito ay tanging si Iruno, Brook at ang Zayden na may hukbo ng ilang libong undead na sundalo. Si Shoza ay nasa sabik at dumiretso sa labanan gamit ang kanyang mahabang espada. Para talunin siya, lumipad si Zayda at naglunsad ng maraming lumilipad na piraso na parabang kinuha niya ang inspirasyon mula kay Boggy the Clown. Ipinatawag niya ang kanyang mga Earth Golem at inatake si Shoza gamit ang kanyang mga lightsaber. Sa kabilang banda, hinarap ni Juliana si Brook at sinimulan niya itong salakayin ng emosyonal na pinsala. Ikinwento niya sa kanya kung paano siya mukhang nakakaawa na nakikipaglaban kay Shoza na parang isang mahina, at pagkatapos ay binangga ang kanyang espada sa kanya ng ilang beses bago sinipa ang kanyang katawan at itinapon siya pabalik sa lupa. Pagkatapos ay lalo pa niyang pinagtatanong ang kanyang mga desisyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na tingnan ang resulta ng kanyang mga utos, at naghahanda para sa panghuling pag-atake, ngunit tumalon si Inslot at hinerangan ang kanyang pag-atake. Sinabi niya kay Juliana na ipaubaya siya sa kanya at hayaan siyang lumaban kay Shoza. Samantala, si Arman ay nakatayo sa likuran kasama si Khalifa, at sinabi niya sa kanya na bantayan sina Shoza at Juliana dahil sila ay tulad ng langis at tubig, at maaaring subukang kunin ang ulo ng isa't isa sa panahon ng kaguluhan ng digmaang ito. Sa kabilang panig, si Shoza ay abala sa pakikipaglaban sa lumilipad na manika ng clown, at ang kanyang kapatid ay tumalon at inagaw ang kanyang kalaban mula sa kanya. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Juliana na palihim na atakehin siya, ngunit hinerangan ito ni Shoza sa huling sandali at pinabalik siya. Tumalon siya pabalik at binangga niya ang kanyang espada at sinabihan siyang mawala na dahil siya lang ang humahadlang sa kanya. Sinabi ni Shoza sa kanya ang parehong bagay, at pareho silang nagsimulang mag-away ng seryoso sa pamamagitan ng pag-buff ng kanilang sarili gamit ang mana. Sa kalaunan, nagawa siyang pabagsakin ni Juliana na lumipad ng may malakas na hampas, ngunit lumabas si Shoza sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng napakalaking alon ng dark energy. Hinarangan ito ni Juliana gamit ang sarili niyang energy wave, at muli nilang hinayaan ang kanilang mga sarili sa isang sword clash. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, ang mga bagay ay nagsimulang maging mas matindi, at nagsisimula silang nilamon ng kadiliman. Nagmamasid si Irenes mula sa malayo at tinatawanan ang mga talunan na ito na nagpapadali sa kanyang trabaho. Ngunit pagkatapos ay tumalon si Arman na may isang malakas na hampas at sinabihan silang dalawa na itigil ang laban. Sa sandaling iyon, sinimula ni Musa na kantahin ang kanta mula sa tono ni Moira, at ginawa nitong Poppy Eyes ang Furball Monster. Sinabi ni Arman na halos hinayaan nila ang kanilang sarili na magkasakitan at sinabihan silang itigil ang pakikipaglaban sa mga walang silbing labanan. Hindi gusto ni Irenes ang pakikialam niya sa kanyang mga kaaway na naglalaban at nagiging mga demonyo para kontrolin niya, at pinababa si Zayda para salakayin sila. Tinuya din ni Arman si Brook at inaway siya, ngunit pagkatapos ay nagawa nilang ihagis ang kanyang espada mula sa kanyang kamay at pumasok para sa pangwakas na atake. Ngunit gumamit si Arman ng malakas na mana burst attack at itinulak silang dalawa sa likod. Sa sandaling iyon, natapos din ang kanta ni Musa, at sa kanyang pagsusumamo, ang Furball Monster ay nagbagong anyo sa isang puting buhawi at naghagis ng isang pulang maalamat na klaseng espada kay Arman. Na may kapangyarihang pumuksa sa kadiliman, nagliyab ang espada, at naglunsad si Arman ng malakas na pag-atake ng alon kay Zayda at nasunog siya. Ang pag-atake ay tumama din kay Brook, ngunit halos hindi niya naipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagharang nito sa gilid. Sa sandaling iyon, huminto sa pag-ikot ang buhawi, at ang Furball Monster ay nag-transform sa isang napakalaking Guardian Dragon. Ang mga sundalong Black Army ay inaatake din ng ilang mga bowl ang apoy, at nakita nila ang mga disipolo ng tatlong sage na sumama rin sa labanan. Dahil sila ay may kalamangan ngayon, umatras si Irenes mula sa larangan ng digmaan at sinabihan si Brook na sundin ito. Sa sandaling wala na sila, lumapit si Arman kay Shoza at sinabihan siyang ibalik ang Chain Chronicle dahil hindi siya karapat-dapat dito. Sa sandaling iyon, ang libro ay nagsimulang magningning at maging ganap na puti muli. Pagkatapos ay lumipad ito pababa sa mga kamay ni Arman at si Shoza ay tinanggap na lang na sa kanya napunta ang libro.
Pagkatapos nito, lumapit ang mga disipulo kay Musa at sinabi sa kanya na naroon sila para kunin siya, dahil kailangan nila ang tulong niya sa isang sinaunang artifact. Formal na hiniling ni Arman kay Juliana na ipahiram ang kanyang puwersa sa Black King Suppression Army, at hiniling nila kay Shoza na sumama rin sa kanila. Ngunit sinabi ni Shoza na lalakad siya sa kanyang sariling landas at magmarcha kasama ang kanyang mga tauhan. Dahil ang madilim na elemento ay tumutuon ng may sapat na katagalan, pinakawalan ng masamang hari ang kanyang hukbo ng pinalakas na mga sundalo sa kontinente sa pagtatangkang sakupin ang mundo ng minsanin. Sa kabilang banda, sina Arman at Poma ay sumakay sa Furball Monster sa kanyang dragon form patungo sa Sage Tower kasama ang mga disipulo at si Musa, na may tila isang katulad na kanta na nakasulat sa sinaunang relic. Kailangan nila siyang kumanta at i-activate ito para makalusot sila sa madilim na hadlang sa paligid ng kastilyo ng masamang hari. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang napakalaking pagkawasak at katiwalian ng lupain na idinulot ng masamang hari, at ipinasya nilang wakasan ang labanang ito sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang ulo. Sa kalaunan ay narating nila ang tore at napansin ang isang napakalaking airship sa rooftop. Ito pala ang sinaunang relic na natagpuan sa Maspas, at tinatanggap sila ng apoy at Earth Sprite. Pagkababa, nakasalubong nila ang tatlong sage at ipinaliwanag nila sa kanila ang plano. Pagkatapos ay hiniling nila kay Musa na kumanta at tingnan kung gumagana ang mekanismo ng pagbubutas ng kadiliman. Nagtanong si Arman kung gusto nilang makilahok sa panahon ng labanan, at sinabi ni Meljo na sa halip ay gagawin nila ito mula sa loob at inihayag na ang sinaunang airship na ito ay ang pinaka-advanced na piraso ng magic at teknolohiya. Ito ay may kakayahang mag-teleport saan man sa mundo sa isang iglap. Ipinaliwanag niya na magte-teleport sila kasama ang malalakas na tropa na sakay at pagkatapos ay gagamitin ang kanta ni Musa para ibaba ang harang mula sa loob. Sa ganitong paraan, magbubukas sila ng paraan para sa kanilang allied forces na magmarcha papasok at sakupin ang kastilyo ng masamang hari ng biglaan. Pagkatapos nito, tinawag nila ang mga pangalan ng mga taong sasakay sa barko at ibinalita na ito ay ang dalawang apoy na espiritu, ang apat na disipulo, sina Pina, at Arman kasama ang kanyang dragon furball. Tinanong ni Arman kung aalis sila kaagad, ngunit sinabi ni Meljo na magtatagal ang lumang piraso ng magandang artifact na ito upang magsimulang gumana pagkatapos manatiling nakatago ng mahabang panahon. Pagkatapos ay sinimulan niya ang paglulunsad ng spell, at naghihintay silang lahat para magsimula ang mga makina. Sa panahong ito, pinakintab ni Arman ang kanyang espada kay Baldo, at pinuri niya siya dahil lumakas siya mula noong huli silang nagkita. Pagkatapos nito, lumabas si Arman at nakipagkita kay Belga. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang mag-usap at tinanong si Arman kung magagawa niyang tapusin si Yori pagdating ng panahon. At kung hindi niya ito kayang gawin, dapat siyang manatili sa barko. Tumingin si Arman sa kanya at sinabing ibabalik niya si Yori sa kanyang katinoan, at habang maaaring hindi niya tinitingnan ang buong larawan ngayon, sigurado siya sa kailangan niyang gawin. Pinupuri siya ni Belga at sinabihan siyang bigyan ito ng kanyang pinakamahusay na pag-atake at pagkatapos ay iniwan siyang mag-isa. Pagkatapos ay lumabas si Arman at nakipagkita kay Pina sa pangunahing deck ng barko, at tinanong siya kung mahal niya si Yori. Nagsimula siyang mamula-mula tulad ng isang kamatis ngunit pagkatapos ay napagtanto na siya ay nakikipag-usap kay Arman, at malamang na sinasabi niya ito sa isang matigas na paraan. Sinabi ni Arman na idol niya si Yori dahil binago niya ang kanyang buhay at marami siyang natutunan sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang ibalik siya, kahit na kailangan niyang talunin ang kanyang sariling idol, at hilingin sa kanya na tulungan din siya. Sinabi ni Pina sa kanya na nanirahan siya sa kontinenteng ito nang ang kanyang tinubuang bayan ay nawasak ng itim na hukbo. Wala siyang anumang alaala ng kanyang nakaraang buhay at hawak ang mahiwagang aklat na ito sa kanyang mga kamay. Sa ilang kadahilanan, ang mga halimaw na ito ay hindi titigil sa paghabol sa kanya. Kaya naman iniligtas siya ni Yori at inimbitahan sa kanyang team. Mula sa araw na iyon, puno na ng kaligayahan ang kanyang buhay dahil nakatagpo siya ng kapayapaan sa iba't ibang bagay na ipinakita sa kanya ni Yori. Sa pag-asang ito na buhay pa ang kanilang kaibigan sa loob ng demonyong katawan nito, nagpasya silang dalawa na ibalik siya. Sa sandaling iyon, dumating si Brooke sa eksena na may nagliliyab na pag-atake at dumapo sa loob ng barko. Sinimulan niyang salakayin si Arman at sinubukang agawin ng Chain Chronicle mula kay Pina. Ngunit itinulak siya ni Arman at sinabihan si Pina na tumakbo.
Ang masama na demonyong kabalyero ay nagpatawag ng ilang dosenang maitim na sundalo, at inutusan silang atakihin sila ng sabay-sabay. Si Belga at ang iba pa ay dumating sa eksena at nagsimulang maglunsad ng mga spell sa magkabilang panig. Sa lalong madaling panahon ito ay nagiging isang napakalaking labanan sa pagitan nila at ng Black Army. Nakipag-ugnayan ang dakilang sage na si Delma kay Juliana at inutusan siyang imarcha kaagad ang kanyang mga puwersa sa kastilyo ng masamang hari, habang ang lahat ng nasa barko ay pinipigilan si Brooke at ang kanyang puwersa ng mga undead na sundalo. Ang labanan ay nagsimulang maging matindi habang si Arman ay nakaharap sa kabalyero, at hinihintay nila si Musa na makasakay. Kapag nandoon na siya, ipapagawa nila kay Meljo na paandarin ang makina para makaalis na sila. Ngunit isang maitim na sundalo ang namamahala upang sirain ang power rune, at sinimulan nitong sipsipin ang mana ng lahat at hindi nito napaandar ang makina. Nagsimulang magmukhang malungkot ang mga bagay nang muling maubusan ng mana si Idra. Ngunit si Belga ay nagpatuloy sa paglansad ng mga bowl ang apoy at pag-atake kay Brooke. Binibigyan nito si Arman ng sapat na oras upang ituon ang kanyang mana at ibahagi ito kay Alodja. Pagkatapos ay naglunsad din siya ng malakas na stream ng mana sa magic rune, at agad nitong sinimulan ang airship. Sa pamamagitan nito, pumapasok sila sa portal ng teleportasyon at tuluyang lumusot dito, at agad na lumabas sa labas ng kastilyo ng masamang hari. Sa kanilang paglalakbay, nagawang salakayin ni Brooke ang barko at pinasabog ang makina. Pagkatapos ay pinatulog niya si Pina at dinala siya sa loob ng kastilyo upang makita ang masamang hari. Samantala, ang airship ay bumagsak sa ilang mabatong taluktok at lumapag matapos masira ng husto. Sa pag-crash ng airship sa loob, mukhang masama ang mga bagay para sa ating mga bayani, ngunit sa kabutihang palad, lahat sila ay nakaligtas. Nagawa ng furball monster na iligtas din si Musa. Sa labas ng hadlang, pinamunuan ni Juliana at Sheena ang kanilang mga hukbo upang magmarcha papasok at hintayin ang pagbaba ng hadlang. Ngunit pagkatapos, nakita nila ang pag-crash ng airship sa loob at iniisip kung nabigo ang kanilang plano. Sa loob, si Arman at ang kanyang mga kaibigan ay lumaban sa Black Army. Inilagay ni Arman ang furball monster sa pamamahala sa pagpapanatiling ligtas si Musa. Dinala niya siya sa sinaunang artifact at hinahayaan siyang kantahin ang kanta. Kaya lang, nagsisimula nang bumaba ang madilim na elemental barrier. Sa pamamagitan nito, nagmarcha ang Allied Forces at nagsimulang labanan ang itim na army. Muli, ang kapalaran ng mundo ay nasa kanilang mga balikat habang sila ay nakatayo sa labas ng kastilyo ng masamang hari na handang kunin ang kanyang ulo. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari sa labas, dinala ni Brooke si Pina sa loob ng kastilyo. Iginapos siya ni Yori gamit ang kanyang mahika at kinuha sa kanya ang kalahati ng Chain Chronicle, at ibinibigay niya ito sa masamang hari. Tumawag ang masamang hari kay Perika at sinabing tatapusin niya ito kahit anong mangyari. Pagkatapos, sinisira niya ang liwanag na kalahati ng libro gamit ang kanyang dark magic. Pinagsasama niya ang parehong mga piraso at ginagawang sira ang buong pahina. Sinimulan niya ang kanyang plano na ihulog ang mundo sa kadiliman. Sa kabilang banda, si Arman ay nagmarcha kasama ang 4 na disipulo at hiniwa ang mga sangkawan ng mga undead na sundalo mula sa Black Army. Lumilitaw ang isang earth golem sa harap nila, ngunit hinarap ito ni Belga gamit ang isang malakas na spell ng apoy at hinaranggan ang daanan ng mga labi, upang pigilan ang mga halimaw na habulin si Arman. Sinabi niya sa kanya na iligtas si Yori at haharapin niya ang mga kalaban kasama ng kanyang mga kapwa-disipulo. Si Arman ay patuloy na sumusulong, at sinabi ng masamang hari kay Yori na dapat niyang malaman kung ano ang gagawin sa mapang-akit na batang ito at hayaan siyang harapin siya. Samantala, sa labas ng kastilyo, pinangunaan ni Juliana ang Allied Forces, at nilalabanan nila ang Black Army sa lupa. Ang mga bagay ay mukhang maganda para sa kanila sa ngayon, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Irenes sa eksena. Nagpatawag siya ng mas malalakas na undead na sundalo para labanan ang mga ito. Para pigilan siya sa pagiging isang problema, humarap si Inslot at nagpas siyang labanan siya ng one-on-one, habang si Juliana ay muling makakasagupa ng mga espada laban kay Brooke. Ginagamit ni Brooke ang kanyang earth magic at tinawag ang isang malaking haligi mula sa lupa at ginawa itong arena sa paligid ng reyna. Tinanong niya ito kung ang bigat ng korona ay napakabigat kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Juliana na oo. Sinabi niya na hindi siya ginawa upang gawin ang lahat ng ito, ngunit dahil sa kanilang sitwasyon, gagawin niya ang kanyang makakaya at tapusin ang digmaang ito.
Inihahanda ni Juliana ang kanyang mana sa kanyang espada at naghahanda na labanan siya. Ngunit lumipad pababa si Brook dala ang kanyang espada at itinulak siya pabalik sa isang pader, at itinusok niya ang espada sa pader sa tabi niya. Pagkatapos, hinawakan ni Brook ang kanyang kamay at tinanong siya kung sinusubukan niyang iwasan ang kanyang tunay na responsibilidad. Ngunit inilagay ni Juliana ang kanyang kamay sa mukha nito at sinabing hindi. Sa ngayon, kinakaharap niya ang kanyang responsibilidad, which is siya. Naramdaman ang epekto ng Talk no Jutsu, itinulak siya ni Brook pabalik sa dingding at pinalipad siya. Ngunit pinipigilan ni Juliana ang sarili sa pagbagsak, at habang ginagawa iyon, nahulog ang Badge of Royal Guard ni Brook mula sa kanyang bulsa. Pinulot niya ito at nagsimulang mag-flashback noong una siyang naging kabalyero, at nanumpa na protektahan ang kawawang prinsesa. Nakatingin siya sa kanya ngayon, nakatayo sa kanyang harapan bilang isang maganda at may kakayahang reyna na handang palayain siya sa kanyang paghihirap ng buong lakas. Si Brook ay natulala sa kanyang nagliliwanag na katawan at nakatayo lamang habang naglulunsad si Juliana ng kanyang pag-atake at buong lakas na tinalo siya. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa gitna ng banal na hukbo, at si Juliana ay bumaba at tinakpan ito ng banal na watawat, hinahayaan siyang magpahinga bilang isa sa kanyang hukbo. Sa loob ng kastilyo, pinapalitan ng masamang hari ang Chain Chronicle ng Dark Magic, at nagsisimulang manginig ang buong lugar sa kastilyo. Ang lugar sa paligid ng kastilyo ay napuno ng mga madilim na elemento, at ang mga undead na sundalo ay nakakakuha ng napakalaking stat boost. Itinulak nila ang allied forces pabalik at pagkatapos ay inatake si Musa gamit ang isang sinag ng Dark Magic. Habang bumagsak siya, muling nabubuo ang madilim na elemental barrier. Nag-aalala si Juliana na kung wala si Musa, mawawala ang kanilang linya ng pag-urong. Ang mga undead na sundalo ay nagsimulang bumahas sa loob ng barrier at nalulupig ang limitadong puwersa ng allied forces sa loob. Mas malakas na ngayon dahil sa dark element buff na ibinigay ng masamang hari, mas madali nilang natatanggal ang mga regular na sundalo. Nagsisimulang magmukhang masama ang mga bagay para sa kanila, at nagsisimula ring matalo si Inslot laban kay Irenes, at iniisip niya kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Nang sabihin niya sa kanya na ipinaglalaban niya ang mga bond ng pagkakaibigan na mayroon siya, naiinis siya at nagpas siyang atakihin si Juliana. Ang kanyang pag-atake ay malapit nang mapunta sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Shoze sa eksena kasama ang kanyang hukbo at pinoprotektahan si Juliana sa kanyang malakas na pag-atake ng talem ng enerhiya. Samantala, pumasok si Arman sa pangunahing bulwagan at hinarap si Yori sa kanyang demonyong anyo. Si Yori ay tumalon pababa at inatake siya gamit ang kanyang napakalaking espada, ngunit hinaranggan ito ni Arman gamit ang kanyang sarili at sinimulang itulak siya pabalik ng mabilis na pag-atake. Habang nakikipag-away, tinanong niya siya kung bakit siya pumanig sa madilim na bahagi, at humihingi ng sagot sa pag-iwan sa kanya pagkatapos naturuan siya ng maraming mga aralin tungkol sa mga bond at pagkakaibigan. Sinabi ni Yori na tinalikuran niya ang pangalang iyon at siya na ngayon ang Black Knight. Hindi mapigilan ni Arman na mapangiwi matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Sinabi ni Arman na naiintindihan niya siya at bilang bayani, maraming umaasa sa kanya, at gusto niyang matugunan ang lahat ng kanilang inaasahan. Ngunit nang matalo siya sa masamang hari, nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili, at ang pasanin na ito ay patuloy na lumalaki hanggang sa siya ay naging sad boy. Pagkatapos ay sinabi ni Arman sa kanya na alamin ang lihim na sining ng hindi pagsuko, at sinabi na hindi niya kailangang matugunan ang mga inaasahan ng sinuman. Hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang gusto niya dito. Sinabi niya na ayaw niya ng anuman, kaya kikilos siya ayon sa kanyang gusto na sirain ang lahat at susugod sa isang malakas na pag-atake. Sinimulan niyang itulak siya pabalik at sinabi ni Yori na ang kanyang mga salita ay kulang sa timbang at resolve. Naalala ni Arman ang mga salita ni Belga tungkol sa pagpapasya na tapusin si Yori pagdating ng panahon, at nagpasya siyang maging magalang at gamitin ang kanyang buong lakas. Hinawakan niya ang kanyang sandata at itinuon ang maliwanag na mana dito, at pagkatapos ay pinahusay ang kanyang espada gamit ito. Nagpasya siyang gamitin ang parehong pag-atake na natutunan niya mula kay Yori at sinabi na ang susunod na pag-atake ang magpapasya sa labanang ito, at sumugod ito ng diretsyo. Sa labas, ipinatawag ng Furball Monster ang kanyang mahiwagang sandata at iniligtas si Musa mula sa pagkahulog hanggang sa kanyang kasawian. Pumasok si Aloja upang protektahan ang sinaunang artifact mula sa pag-atake at sinabihan si Musa na ipagpatuloy ang kanyang pagkanta.
Ibinabalik nila ang Bard buff sa Allied Forces sa pamamagitan ng pag-alis ng Dark Element Barrier. Tinanong ni Shoze si Juliana tungkol kay Arman, at sinabi nito sa kanya na pumasok siya sa loob para harapin si Yori. Sa pagtingin sa kanila, sinabi ni Irenes na ito ay walang kabuluhan dahil kapag naging demonyo ang isang tao, hindi na ito maibabalik sa dati. Ngunit pinatahimik siya ni Shoze at sinabing si Arman ay may lakas ng loob na magsalita sa harap niya. Kaya hindi dapat maging mahirap para sa kanya ang gawing posible ang mga bagay na imposible. Kung hindi, ang pagbibigay sa kanya ng Chain Chronicle ay magiging walang kabuluhan. Nang marinig ito, tinanong siya ni Irenes kung isa rin siyang lalaking humahagulgol na nagsasalita tungkol sa mga bond at pagkakaibigan, at pagkatapos ay naglunsad ng maliliit na meteorite mula sa langit sa Allied Forces, ngunit sinurpresa siya ni Shoze sa pamamagitan ng pagtalon mula sa usok at pag-atake sa kanya. Sinabi ni Shoze sa kanya na wala siyang pakialam sa mga usaping ganon, at ang iginagalang niya ay ang tunay na lakas. Tumalon si Irenes at inatake siya gamit ang isang bungkos ng mga bowl ang apoy, ngunit si Shoze ay dumaan lamang sa kanila na parang wala lang at sinabi sa kanya na siya ay napakahina. Pagkatapos ay hinampad siya nito ng isang malakas na slash ng enerhiya at ginawa siyang isang abo. Sa kabilang banda, nagpa siya ang masamang hari na tapusin ang mundong ito sa pamamagitan ng pagsira sa Chain Chronicle, ngunit ginagamit ni Pina ang kanyang Secret Seal Magic at tinawag ang Chain Chronicle bilang tagapag-alaga nito at sinisipsip ang lahat ng kadiliman, na sinisira ito. Nagkasakit siya ng Blackenang, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mabulok habang ang masamang hari ay tumitingin sa kanyang mukha, at sinabi na maaari niyang sirain muli ang libro sa pamamagitan ng pagbuhos ng higit pa sa kanyang madilim na elemento dito. Samantala, iniisip ni Arman na ang baluti ni Yori ay binubuo ng parehong madilim na elemento na kapareho ng hadlang sa labas, at kaya dapat niyang masira ito mula sa loob kung magagawa niyang ma-amped siya ng kanyang light mana. Ngunit inatake siya ni Yori pabalik sa isang pader at sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ang kanyang light mana. Siya ay nagpatuloy upang hampasin siya, ngunit pagkatapos ay isang palaso ang lumipad at tumama sa kanyang braso. Tumingin siya sa gilid at napansin ang kanyang mga dating miyembro ng partido na sina King, Michelle, at Marina na naglalakad sa loob ng bulwagan habang kinukuha nila si Arman, at sinabing naroon sila upang ibalik ang kanilang kapitan sa kanyang katinuan. Tinanong ni Arman si King kung ayos lang siya, at sinabi niya na hindi siya masasawi sa isang gasgas na maliit. Pagkatapos ay sinabi niya na ang voluntaryong hukbo ay palaging lumalaban ng ganito, kung saan kung ang isa ay bumagsak, ang isa ay tumutulong sa kanya na makabangon. At pagkatapos ay tumingin siya kay Yori at nagtanong kung ito ay tama. Sinabi ni Arman kay Yori na hindi siya nag-iisa at pagkatapos ay inilulunsad ang kanyang light racing mana, at ibinahagi ang kanyang nakabalangkas na armor-infused na mana sa iba pang miyembro ng team. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay naghahanda para sa isang combo attack sa kanya, simula kay King, na itinulak siya pabalik at pagkatapos ay hinayaan si Michelle na atakihin siya gamit ang kanyang mga arrow. Sa wakas, nakulong siya ni Marina sa kanyang healing orb at hinayaan si Arman na tapusin siya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang baluti gamit ang kanyang puting mana. Sa loob ng ulo ni Yori, nakikita namin na lumalaban pa rin siya sa kanyang dark side na sarili. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway habang patuloy siyang kinakausap ng Dark Boy, ngunit pagkatapos ay natanggap ni Yori ang liwanag ni Arman at nagawang itulak ang kanyang kadiliman. Inilulunsad niya ang kanyang espada at sumugod sa kanyang masamang sarili, at pagkatapos ay tinamaan ang kanyang puso at tinapos ang kanyang masamang sarili. Sa labas, ang kanyang baluti ay nawasak, at siya ay lumalabas na mukhang malinis. Pagkatapos nito, lahat sila ay nagmamadali patungo sa silid ng trono at nakita ang masamang hari na handang ibuhos muli ang Chain Chronicle ng Dark Magic. Sinimula ni Michelle ang pag-atake sa pamamagitan ng pag-atake ng kanyang mga arrow sa kanya, na sinundan ni King at Arman na tumalon gamit ang kanilang mga espada. Sinagip ni Yori at Marina si Pina at sinimulan siyang pagalingin, at masaya siyang makita ulit si Yori. Habang nilalabanan sila, napansin ng masamang hari na ang puting mana sa mga kamay ni Arman ay ang liwanag ng Hexoth na maaaring sirain ang lahat ng uri ng kadiliman. Siya ay nagalit at naglunsad ng isang malaking alon ng madilim na enerhiya sa kanila, na pinatumba sina King at Michelle. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal at kumuha ng isang napakalaking espada, at nagsimulang mag-teleport sa paligid upang atakihin sina Yori at Arman ng sabay-sabay.
Pakiramdam ng masamang hari ay nagiging mas malakas na siya ngayon, ngunit hineranggan ni Yori ang kanyang pag-atake at sinabing matatalo niya siya at itigil ang kanyang kasamaan sa buong mundo. Ibinato ni Arman ang isang bola ng liwanag na mana sa kanya, at umabot ito sa espada ni Yori. Inatake niya ang masamang hari pababa mula sa harapan, habang si Arman ay sinundan ng hampas sa kanyang likod. Nagsisimulang bumuhos ang madilim na elemento sa kanyang mga sugat, at ang masamang hari ay sumabog sa isang napakalaking pagsabog ng madilim na enerhiya. Kapag humupa na ang Dark Aura, isa na siyang itim na dragon. Ngayon ay nagsimula na siyang mag-charge ng isang malakas na tail beast attack ngunit tumalon ang furball monster at naglulunsad ng isang malakas na pag-atake. Pagkatapos ay binuhat niya siya at lumipad sa kalangitan, na sumunod sina Arman at Yori sa likuran sa kanyang mahiwagang lumilipad na mga sandata. Ang parehong mga dragon ay nagsimulang magkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang labanan ng mga sinag ng enerhiya at mga hininga ng apoy sa kalangitan, at ang aming mga bayani ay nagpasya na magbigay din ng suporta. Si Arman ay umaatake at iniinis siya tulad ng isang makulit na langaw, habang si Yori ay umatake sa kanyang mukha at pagkatapos ay inatake ang isa sa kanyang mga mata gamit ang kanyang espada. Inalag siya ng itim na dragon at itinapon siya pababa, ngunit dumating si Arman sa oras upang iligtas siya. Ngunit ngayon ay pareho silang hindi makagalaw, at ang itim na dragon ay nakikita ito bilang isang pagkakataon upang tapusin silang dalawa sa isang pag-atake. Sinimulan niyang i-charge ang kanyang energy beam, ngunit gumamit muli ang furball monster ng tackle at dinala siya pababa sa lupa kasama niya. Pareho silang bumagsak sa lupa, at ang furball monster ay nag-transform pabalik sa kanyang furball na anyo, at si Arman ay bumaba upang iligtas siya. Samantala, ang itim na dragon ay nagpasya na pumunta sa isa pang pagbabago tulad at lumabas na parang isang copycat ni Kaido bilang isang dragon-human hybrid. Nakaramdam siya ng inis, at nag-charge siya ng malakas na dark energy attack at inatake si Yori, ngunit hineranggan ito ni Arman gamit ang kanyang light racing mana at tinulak ito. Pagkatapos ay mas lalo niyang pinalakas si Yori para hindi siya matalo tulad ng unang beses na nakipag-away siya sa masamang hari, at pagkatapos ay naghahanda na mag-sync ang kanilang mana. Pareho silang nagpasya na tapusin ang labanan na ito sa pamamagitan ng double combo attack ng signature move ni Yori. Tinutulak nila ang kadiliman ng masamang hari at kalaunan ay nagawang tamaan siya ng liwanag, at alisin ang lahat ng madilim na elemento sa loob niya. Bumalik siya sa kanyang anyong tao at bumagsak sa lupa. Bumaling ang ating mga bayani kay Pina, na ngayon ay unti-unting nanghihina dahil sa matinding kaso ng Blackenang at hindi kayang pagalingin. Bumangon ang masamang hari at tinawag ang Chain Chronicles bilang tagapag-alaga nito, at ipinagpalit ang kanyang puwersa sa buhay upang pagalingin si Pina. Kapag tapos na ang laban, bumabalik ang pag-asa ng lahat. Tulad ng ipinangako, ipinakita ni Perika ang kanyang sarili sa pag-iral at muling nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nang mawala ang masamang hari at naibalik ang Chain Chronicle sa orihinal nitong estado, ang Blackenang sa buong mundo ay nagsimulang maglaho. Ang lahat ng mga undead na sundalo ay naglaho, at ang kapayapaan ay bumalik sa mga lupain. Itinaas ni Juliana ang kanyang espada at ibinalita ang kanilang tagumpay, at ganoon din, nakita naming bumalik sa normal ang lahat. Sa kanyang mga huling sandali, sinabihan siya ng ama ni Pina na ibalik ang mundong winasak niya gamit ang tunay na kapangyarihan ng Chain Chronicle. At nakita natin ang ating mga bayani na muling umaalis sa isa pang paglalakbay sa karagatan.